8 taon ng kasal, 8 taon akong nabubuhay sa isang di maipaliwanag na pighati. Ang asawa ko, si Miguel, ay ni minsan hindi ako dinala para makilala ang kanyang mga magulang. Sinubukan kong aliwin ang sarili ko na napakalayo ng distansya sa pagitan ng Maynila at ng kanilang probinsya sa Luzon, hanggang sa isang araw, lumitaw ang pagdududa sa akin. Lihim kong hinanap ang kanilang address at nagpa siyang magsagawa ng isang mapanganib na paglalakbay. Hindi ko akalain, sa sandaling dahan-dahang bumukas ang lumang bakod na bakal, ang tanawin sa harapan ko ay parang pinatigil ang tibok ng puso ko, hudyat ng isang tadhana. Ito'y isang paglalakbay na magdadala sa 2 pamilya sa isang kwentong nakabaon sa halos 20 taon. 8 taon na kaming kasal ni Miguel, nakatira sa isang maliit na apartment sa Makati, Manila. Ang buhay namin ay tila tahimik sa labas. Ako'y accountant sa isang import-export company, at siya naman ay sales executive. Ang abalang buhay ay nilamon kami, umaalis sa umaga para magtrabaho at umuwi ng gabi. Tuwing weekends, nagagawi lang kami sa supermarket o nag-enjoy sa bihirang pahinga sa bahay. Pero mayroong isang malaking bato na nakadagan sa dibdib ko, isang sikreto na hindi ko kailanman naglakas loob na sabihin kahit kanino, maging sa pinakamatalik kong kaibigan na si Jasmine. Sa loob ng 8 taon, hindi ko pa nakikilala ang mga biyenan ko. Noong bagong kasal pa lang kami, naisip ko, baka dahil masyadong malayo ang tirahan nila. Ngunit habang tumatagal, tuwing binabanggit ko ang pagbisita sa kanila, umiiwas si Miguel, at minsan ay nagpapakita pa ng pagkadismaya. Ginagawa niya itong dahilan ang malamig na panahon sa Luzon, o ang abala niyang trabaho, at na kapag umuwi siya sa probinsya, matatagal siya roon dahil sa kanyang ama. Unti-unti, tumigil na rin ako sa pagbanggit nito, ngunit ang aking puso ay nanatiling hindi mapakali, na parang may manipis na bakal na lubid na humihila. Maraming gabi, habang mahimbing na natutulog si Miguel, ako'y gising, nakatingin sa dilaw na ilaw ng kalsada na nag-ilaw sa tahimik na kalye. Libo-libong tanong ang bumabagabag sa isip ko, bakit hindi ko pa nakikilala ang mga magulang ng asawa ko? Ano ba sila? Alam ba nila ang pag-iral ko? Nakita na ba nila ang wedding photo namin? Ngunit ang tanong na pinakamasakit sa puso ko ay, bakit ayaw nila akong makilala? Sa bawat pag-uwi niya, mag-isa si Miguel. Sinasabi niya na ilang araw lang siya uwi para bisitahin ang kanyang mga magulang at babalik agad. Minsan na sinabi ko pa, mag-leave na lang ako para sabay na tayo. Ngiti lang siya ng pilit at lumipat ng usapan. Pakiramdam ko ay may invisible na pader na naghihiwalay sa akin mula sa pamilya ng asawa ko, at ang bumuo ng pader na yon ay ang mismong asawa ko. Minsang tinanong ako ni Jasmine, hindi ka ba nagtataka? Ang ibang tao, ilang buwan pa lang kasal, pinakikilala na agad sa biyenan, pero ikaw 8 taon na pero hindi mo pa nakikilala kahit minsan. Ngumiti lang ako para palampasin, pero sa loob ko ay bumabagyo. Natatakot akong maging mapaghinala dahil ang pagdududa ay pumapatay sa kasal. Pero habang tumatahimik ako, lalong lumalaki ang bigat sa dibdib ko, na parang may nakakandadong pinto. Hindi ko alam kung sa likod ng pintong iyon ay isang silid na puno ng liwanag o isang madilim na hukay. Isang gabi sa simula ng Marso, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Maynila. Nagtatrabaho ako sa isang report nang biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Nakita ko sa screen ang pangalang Imama. Nagulat ako dahil mula noon, palagi niyang sinasabi na hindi gumagamit ang kanyang mga magulang ng cellphone, tumatawag lang sila sa landline. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Akala ko hahayaan ko lang na magring at patayin, pero nanalo ang pagkausyoso. Nanginginig ang kamay ko habang sinagot ang tawag. Isang boses ng babae sa kabilang linya ang bumungad, medyo paos pero malinaw, Miguel, kumusta ang trabaho mo? Medyo mahina ang tatay mo nitong mga araw, tingnan mo kung makakauwi ka ba. Natulala ako ng ilang segundo at nakasagot lang ng, ay, tita, pasensya na po, naliligo po si Miguel. Tumigil sandali ang babae at sinabing, pakisabi kay. Huwag na lang pala. Pagkatapos, pinatay na niya ang tawag. Nanatili akong nakatayo na parang na-freeze, ang tibok ng puso ko ay halos naririnig ko. Nang lumabas si Miguel, iniabot ko sa kanya ang telepono at sinabing, tumawag ang mama mo. Huminto siya, may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata, at dali-dali niyang kinuha ang tuwalya para punasan ang kanyang buhok, iniiwasan ang tingin ko. Nagkamali lang siguro ng tawag si mama. Tatawagan ko na lang siya ulit. Tumalikod siya at lumabas sa balkonahe, isinara ang pinto.
Nakatayo ako sa loob ng silid, naririnig ang boses niya na humina, parang bumubulong. Nang bumalik siya, sinabi lang niya, wala lang iyon, matulog ka na ng maaga. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat salita ng babae sa telepono ay umalingaw-ngaw sa isip ko, lalo na ang linyang medyo mahina ang tatay mo nitong mga araw. Kung totoo ngang may sakit ang biyenan kong lalaki, bakit tinatago ni Miguel sa akin ang numero ng kanyang mama? Kinabukasan, nagdesisyon akong gawin ang isang bagay na hindi ko kailanman naisip, hanapin ang address ng mga magulang ng asawa ko. Nagsimula ako sa pag-alala sa lahat ng sinabi ni Miguel. Sa tuwing binabanggit niya ang pag-uwi, ang pangalan ng kanilang barangay, hinanap ko ang mga lumang postcard na natanggap niya ilang taon na ang nakakaraan. Sa sobre, malabo ang address ng nagpadala. Unti-unting lumitaw ang bawat misteryosong piraso at pagkatapos ng isang linggo ng tahimik na paghahanap, mayroon na akong eksaktong address. Ang pakiramdam noong panahong iyon ay kakaiba, sabay na pananabik at takot. Pananabik dahil malapit na akong pumasok sa sekretong pinto na hinintay ko ng 8 taon. Takot dahil hindi ko alam kung ano ang nasa likod ng pinto na iyon. Ngunit alam ko, kung hindi ako pupunta, mananatili akong bilanggo ng pagdududa na ito. Pumili ako ng Sabado, sinabi ko kay Miguel na may lunch date ako kay Jasmine. Hindi siya naghinala. Sumakay ako ng pinakamaagang flight patungong Quezon at sumakay ng bus patungo sa probinsya. Mula sa bus station, tumawag ako ng isang lumang taxi at hiniling na dalhin ako sa address na nakasulat sa aking notebook. Ang kalsada sa probinsya ay lumitaw sa harapan ko na may mga kawayan na gumagalaw sa hangin. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan kagabi ay sariwa. Bumilis ang tibok ng puso ko nang lumiko ang sasakyan sa isang maliit na eskinita. Sa dulo ng kalsada ay may isang bahay na may pulang bubong at ang dilaw na pader ay luma na. Bumaba ako ng sasakyan, mahigpit na hawak ang aking bag, huminga ng malalim at lumapit sa bakod na bakal na may bakas ng kalawang. Kumatok ako ng 3 beses at may narinig akong kalampag ng tsinelas at dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa gitnang edad na may maayos na buhok, nakasuot ng brown na sweater, ang nakatayo na tumitingin sa akin na may gulat sa mata. Pero ang nakapagpabigla sa akin, na halos hindi ako makahinga, ay nasa likod niya. Ang babaeng nasa harapan ko ay ang aking biyenan, si Aling Elena. Kahit hindi pa kami nagkikita, mula sa boses niya sa telepono noong nakaraang gabi at sa mga katangian ng kanyang mukha, sigurado akong siya ang ina ni Miguel. Tumingin siya sa akin sandali, medyo nakasara ang kanyang mga mata, na parang sinusubukan niyang alalahanin kung nagkita na kami. Ngunit bago pa ako magsalita, ang mata ko ay biglang naakit sa likod niya, kung saan may isang lalaki na nakahiga sa isang kahoy na kama malapit sa bintana. Siya ay nakahiga sa gilid, medyo nakabaluktot, may kumot na nakatakip hanggang sa tiyan, ang kanyang mukha ay payat, ang balat ay kulay abo, at ang mga mata ay nakapikit. Agad kong nakilala na siya ang biyenan kong lalaki, si Tatay Renato. Ang tanawin na iyon ay nakapagpatigil sa akin. 8 taon, hindi ko siya nakikita, at sa unang pagkakataon na nakita ko siya ay may malubhang sakit, ang kanyang katawan ay payat na parang steak. Mas binuksan ni Aling Elena ang pinto, ang boses ay mahina ngunit matatag, "Sino ka?" Lumunok ako, pakiramdam ko ay umiinit ang buong katawan ko. Ako po si Althea, ang asawa po ni Miguel. Sa pagkarinig nito, ang mata ni Aling Elena ay biglang nagpakita ng pagkagulat at mabilis na naging mapaghinala. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na parang sinusubukang basahin ang isang bagay sa aking mga mata at sa aking pagtayo. "Bakit ka nandito? Bakit hindi ka kasama ni Miguel?" Tanong niya, ang boses ay walang pagbati sa isang unang pagkikita sa pagitan ng biyenan at manugang. Huminga ako ng malalim, "Gusto ko po sanang bisitahin kayo. 8 taon na at ngayon lang po ako nakarating." Pagkatapos sabihin ito, naramdaman ko ang pagbigat sa lalamunan ko, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Aling Elena. Bumalik siya sa loob at sinabing, "Pumasok ka." Lumakad ako sa pintong sarado, ang puso ko ay balisa. Sa loob ng bakuran ay isang maliit na espasyo, may ilang kaldero ng dilaw na chrysanthemums na nakalagay sa veranda. Ang amoy ng amag na hinaluan ng amoy ng gamot ay lumalabas mula sa loob ng bahay. Inilagay ko ang aking bag sa mesa, at marahang yumuko para batiin si Tatay Renato, "Kumusta po, Tay?" Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa akin ng ilang segundo, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang sinabi. Inilagay ni Aling Elena ang kaldero ng tsaa sa mesa,
at humila ng upuan para umupo sa tapat ko. Alam ba ni Miguel na pumunta ka dito? Tumahimik ako saglit at sumagot ng totoo, hindi po. Medyo sumimangot siya, ang payat niyang kamay ay pinaikot ang tasa ng tubig. Paano mo nalaman ang bahay namin? Ang kanyang boses ay malamig, hindi ang boses ng isang ina na masaya na ang kanyang manugang ay nagpunta sa kanila. Sinabi ko na naaalala ko ang mga detalye na binanggit ni Miguel at hinanap ang address sa mga postcard ng bagong taon. Hindi siya nagkomento, tumango lang siya ng bahagya at nagbuhos ng tubig. Ang hangin sa maliit na silid ay naging mabigat. Tiningnan ko si Tatay Renato at nakita kong umubo siya ng bahagya. Dali-dali siyang tumayo para kunin ang mainit na tuwalya para punasan ang bibig ng kanyang asawa. Ang aksyon na yon ay nakapagparealize sa akin na kahit malamig ang kanyang saloobin sa akin, siya ay tapat sa pag-aalaga sa kanyang asawa. Umupo pa kami ng ilang sandali at sinabi ni Aling Elena, matagal nang may sakit ang tatay mo, pero ayaw naming ipaalam sa'yo. Nagulat ako, bakit ayaw po ninyong ipaalam sa akin? Tumingin siya ng diretsyo sa aking mga mata, ang tingin ay parang nagtatanong at nagbabala. May mga bagay na mas mabuti na hindi mo alam. Ayaw naming abalahin ang buhay ninyong mag-asawa. Naramdaman ko ang lamig sa likod ko. Maliwanag na may tinatago siya pero hindi niya sinasabi ng direkta. Isang serye ng tanong ang bumulaga sa isip ko, bakit hindi ako pinapayagang makilala ang mga magulang ng asawa ko sa loob ng 8 taon? Bakit hindi binanggit ni Miguel ang sakit ng kanyang ama? Bakit iniiwasan ako ng pamilya na ito na parang isang bawal? Biglang tumunog ang telepono. Tumayo si Aling Elena para sagutin ang tawag. Nagbago ang kanyang boses, naging mas malambing, "Oh, Miguel. Nandito ako sa bahay, ganoon pa rin si tatay. Walang dumating dito, huwag kang mag-alala sa trabaho mo." Malinaw kong narinig ang bawat salita at kumirot ang puso ko. Nagsinungaling siya sa asawa ko na walang ibang tao dito. Nang bumalik siya sa mesa, hindi ko napigilan ang magtanong ng direkta, "Ma, bakit po ninyo sinabi kay Miguel na walang ibang tao dito?" Huminto siya, ang kanyang tingin ay may bahid ng pagkalito at huminga siya ng malalim, "Hindi mo maintindihan. Ginawa ko ito para maiwasan ang gulo." Ang kanyang boses ay humina ngunit lalo akong nalito. Gusto ko sanang magtanong pa, ngunit umubo ng malakas si Tatay Renato. Dali-dali siyang kumuha ng gamot at ipinainom sa kanya. Tumayo ako para tulungan siya, ang kanyang kamay ay malamig, ang mga buto ay lumalabas sa ilalim ng manipis na balat. Nang magtama ang kanyang mata sa akin, nakita ko ang isang bagay na pamilyar at masakit, ngunit ito'y mabilis na nawala. Kumain kami ng tanghalian ng magkasama, ang pagkain ay binubuo lang ng pinakuluang gulay, isdang inihaw, at isang mangkok ng sabaw ng kalabasa. Konti lang ang kinain ni Aling Elena, at karamihan ay inilagay niya para sa kanyang asawa. Naglagay ako ng isang piraso ng isda para kay Tatay Renato. Tumango siya ng bahagya, ngunit wala siyang sinabi. Sa buong pagkain, hindi niya ako tinanong tungkol sa trabaho, buhay, o kahit anong may kinalaman sa kasal namin ni Miguel. Ang katahimikan ay mabigat, na parang gusto niyang panatilihin ang isang malinaw na distansya. Noong hapon, umupo ako sa tabi ng kama ni Tatay Renato, at nagkwento ako ng ilang bagay sa Maynila, umaasa na magiging open siya. Ngunit umiti lang siya ng bahagya, minsan ay tumatango. Pakiramdam ko ay para lang akong isang bisita na dumating at hindi ako isang manugang sa pamilya na ito. Nang lumubog ang araw, tumayo ako para magpaalam para makahabol sa bus pabalik sa Quezon. Hinatid ako ni Aling Elena sa gate, hawak ang pinto, ang kanyang mata ay nakatingin sa malayo. "Althea, itong nakita mo ngayon, huwag mo sabihin kahit kanino, maging kay Miguel. Pakiusap ko sa'yo." Ang kanyang boses ay hindi na malamig, ngunit sa halip ay may kakaibang pagsusumamo. Tiningnan ko siya, nag-iisip na magtanong kung bakit, ngunit ang kanyang tingin ay parang nagsara na ng lahat ng sagot. Tumango lang ako ng bahagya at tumalikod. Nang nasa eskinita na ako, lumingon ako at nakita ko ang anino niya na nakatayo sa bakuran, ang kanyang maliit na figura ay nakalarawan sa madilim na kulay ubeng kalangitan. Sa buong biyahe pabalik, hindi ko mapigilan ang isipin ang kanyang sinabi. Ano ba ang tinatago nila sa akin? At bakit parehong ang biyenan ko at ang asawa ko ay determinadong ayaw akong papasukin sa pamilyang iyon? Nag-vibrate ang telepono ko sa bulsa, isang text mula kay Miguel, "Tapos ka na ba? Umuwi ka na ng maaga, may dinner tayo bukas kasama ang client ko." Tiningnan ko ang screen, ang daliri ko ay nagdadalawang isip.
Nakabalik na ako sa Quezon pero nagsinungaling ako na kasama ko pa si Jasmine. At sa puso ko, alam kong ito pa lang ang simula. Ang flight mula Quezon patungong Maynila noong gabing iyon ay mas maikli sa aking inaasahan, ngunit sa isip ko ay parang dumaan ako sa isang mahabang paglalakbay na puno ng pagkakasalungatan. Ang imahe ng aking biyenan na nakatayo sa bakuran na may tingin na sabay na malamig at nagsusumamo, ang utos na, huwag mong sabihin, kahit kanino, ay umuulit sa isip ko na parang isang malungkot na kanta. Sa tuwing naiisip ko si Tatay Renato na nakahiga ng tahimik sa kanyang kama, kumikirot ang puso ko, ngunit higit pa sa awa, pakiramdam ko ay tinanggal ako sa kwento ng mismong pamilya ng asawa ko. Nang makauwi ako, dahan-dahan kong binuksan ang pinto, takot na magising si Miguel, ngunit nakaupo siya sa mesa, sa harap niya ay isang bote ng beer na higit sa kalahati na ang naubos at isang ashtray na puno ng upos. Tumingala siya, ang kanyang tingin ay mapaghinala, gabi na kayong umuwi ni Jasmine. Inilagay ko ang bag ko, inalis ang aking jacket, sinusubukang panatilihin kalmado ang aking boses, nagtagal kami. Tumahimik siya sandali at tumayo para magbuhos ng beer sa baso, ang kanyang kilos ay mabagal ngunit puno ng tensyon. Tinawagan ako ni Jasmine, sinabi niyang hindi kanya kasama sa tanghalian ngayon. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa maliit na silid na parang isang mabigat na bato. Pakiramdam ko ay nawalan ng kulay ang mukha ko, ngunit agad akong lumunok, sinusubukang humanap ng sasabihin, baka nagkamali lang siya. Ang boses ko ay medyo nanginginig at alam kong napansin niya ito. Tinitigan ako ni Miguel ng matagal at mumiti ng bahagya, saan ka pumunta ha? Ang pagiging kalmado sa kanyang boses ay mas nakakatakot kaysa sa galit. Umupo ako sa upuan, mahigpit na magkahawak ang aking mga kamay at sa wakas ay nagdesisyon na magsabi ng totoo, pumunta ako sa Luzon, sa bahay ng mga magulang mo. Ang espasyo ay parang nagyelo, ang mata ni Miguel ay dumilim, ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa baso ng beer hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot? Tanong niya, bawat salita ay may diin ngunit matalim na parang kutsilyo. Tumingala ako, nararamdaman ang lahat ng sakit na naipon, sa loob ng 8 taon, hindi ko pa sila nakikilala. Gusto ko lang malaman kung sino sila at kung paano sila nabubuhay. Hindi ko akalain na masama iyon. Inilagay niya ang baso sa mesa, na may malakas na tunog. Hindi mo maintindihan, Althea. May mga bagay na mas mabuti na hindi mo alam. Ang mga salitang iyon ay katulad ng sinabi ng aking biyenan noong hapon na nakapagpapalamig sa likod ko. Kung iyon ay isang bagay na may kinalaman sa pamilya, bakit ako, ang asawa mo, ay hindi dapat malaman? Tanong ko ulit, ang boses ay nalulunod sa emosyon. Tumalikod siya, kumuha ng sigarilyo at sinindihan ito. Sa usok, sinabi niya, ayaw ka ng mga magulang ko makilala. Ang 4 na salitang iyon ay bumagsak sa aking tenga na parang martilyo. Kahit na naisip ko na ang posibilidad na ito, ngunit nang marinig ko ito mismo mula sa asawa ko, sumakit pa rin ang puso ko. Bakit? Ano ba ang ginawa kong mali? Tanong ko, halos bumubulong. Hindi siya sumagot, huminga lang siya ng malalim mula sa sigarilyo at inumpog ito sa ashtray. Pagod na ako, matulog na tayo. Pumasok siya sa silid, iniwan akong mag-isa sa madilim na kusina. Ang kalahating sagot na iyon ay parang isang pintong sinara. Iniwan akong nakatayo sa labas sa lamig. Halos buong gabi akong gising. Inalala ko ang bawat detalye ng aking paglalakbay, ang mapaghinalang tingin ng aking biyenan, ang katahimikan ng biyenan kong lalaki, at ang pagsisinungaling niya nang tumawag si Miguel. Ang lahat ay parang isang makapal na kurtina, tinatago ang isang bagay na ayaw ipaalam sa akin ng buong pamilya ng asawa ko. Kinabukasan, maagang umalis si Miguel para magtrabaho. Iniwan niya sa mesa ang isang note, may party mamaya kasama ang client, maghanda ka. Tiningnan ko ang mga salita, pakiramdam ko ay hindi pa kami naging ganito kalayo. Pumunta ako sa opisina ngunit ang isip ko ay lumulutang. Nagtanong ang mga kasamahan ko ng ilang bagay, hindi ako makapag-concentrate sa pagsagot. Sa tanghali, pumunta ako sa isang coffee shop malapit sa opisina para makipagkita kay Jasmine. Tiningnan niya ako, Althea, anong problema mo? Bakit parang wala ka sa sarili? At saan ka talaga pumunta kahapon? Tumango ako, pumunta ako sa Luzon para makipagkita sa mga biyenan ko. Lumaki ang mata ni Jasmine, grabe. At anong nangyari? Ikinuwento ko ang lahat mula sa tanawin ng bumukas ang gate hanggang sa mga sinabi ng biyenan ko. Tahimik na nakinig si Jasmine, paminsan-minsan ay umiling. May kakaiba rito.
Pero sa tingin ko, kailangan mong mag-ingat dahil parehong ayaw ng asawa mo at ng biyenan mo na malaman mo. Bumuntong hininga ako, humigop ng malamig na kape, hindi ako mabubuhay sa isang pamilya kung saan ang lahat ay itinago. Kailangan kong malaman ang totoo. Tinignan ako ni Jasmine, ang kanyang tingin ay may bahid ng pag-aalala, pero kailangan mo ring ihanda ang sarili mo, dahil minsan ang totoo ay hindi ang inaasahan mo. Nang gabi na, umuwi ako para maghanda para sa party kasama si Miguel. Nakasuot siya ng formal ngunit hindi nagsasalita ng marami. Sa buong party, nagpakita siya ng pagiging masaya sa mga bisita, tumatawa at nakikipag-usap na parang walang nangyaring tensyon sa pagitan namin kaninang umaga. Ngunit sa tuwing nagtatagpo ang aming mata, may nakikita akong parang babala, malamig at malayo. Nang makauwi, pumasok ako sa silid para magpalit ng damit nang tumunog ang telepono, isang hindi kilalang numero. Nag-atubili ako ng kaunti at sinagot ito. Ang boses ni Aling Elena ay narinig, mahina at nagmamadali, Althea, si mama ito. Pakiusap ko sa'yo. Huwag mong sabihin kay Miguel na nagkita kayo at huwag ka nang bumalik dito. Ayaw kong muling mabuksan ang lumang kwento. Nagulat ako, mahigpit na hawak ang telepono. Ma, anong lumang kwento? May karapatan akong malaman. Sa kabilang linya, tumahimik siya ng ilang segundo at dahan-dahang sinabi, ang kwentong ito ay may kinalaman sa tatay niya at pati na rin sayo. Hindi ko masabi sa telepono, hiling ko lang para sa kapayapaan ng pamilya, kalimutan mo na ang paglalakbay mo. Hindi pa ako nakakapagtanong ng pinatay niya ang tawag, ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, ang aking kamay ay malamig. Ang kanyang sinabi ay parang isa pang bato na humaharang sa aking daan. Ngunit sabay nito ay nagbukas ng isang maliit na daan patungo sa isang madilim na lugar na hindi ko pa naabot. Nang gabing iyon, humiga ako sa tabi ni Miguel, naririnig ang kanyang regular na paghinga habang ang isip ko ay umikot. Alam kong pumasok ako sa isang whirlpool na kung saan sa tuwing sinusubukan kong lumabas, lalo lang akong nahihila sa loob. At alam ko rin, kung hindi ko malalaman ang totoo, hindi ko na maipagpapatuloy ang buhay ko ng tahimik. Buong gabi akong hindi nakatulog, nakabukas ang aking mga mata na nakatingin sa madilim na kisame. Ang sinabi ng biyenan ko, ang kwentong ito ay may kinalaman sa tatay niya at pati na rin sa iyo, ay umuulit sa isip ko na parang isang madilim na propesya. Nagtatanong ako, hindi ko pa naman nakikilala ang biyenan kong lalaki, paano magkakaroon ng kinalaman ang isang bagay sa kanya? At ano ang ilumang kwento na binabanggit niya at bakit kailangan itong itago ng napakahigpit? Kinabukasan, maagang umalis si Miguel, iniwan akong nasa isang tahimik ngunit mabigat na espasyo. Gumawa ako ng isang kaldero ng tsaa, umupo sa mesa, at tiningnan ang mga patak ng tubig na bumababa mula sa filter. Biglang bumangon sa akin ang determinasyon. Kung hindi nila sasabihin, ako mismo ang maghahanap. Nagsimula ako sa mga bagay sa bahay. Ang malaking kahoy na kabinet sa sala ay bihira kong buksan. Sa loob ay may mga lumang folder, ilang karton. Tiningnan ko ang bawat karton, nakakita ako ng ilang dokumento ng pag-aaral ni Miguel, ilang litrato noong bata pa siya. Ngunit ang nakapagpatigil sa akin ay isang makapal na sobre na nagdilaw na. Sa sobre ay nakasulat ang krenato sa isang matatag na sulat kamay. Binuksan ko ito, sa loob ay isang serye ng mga medical record mula halos 10 taon na ang nakakaraan, na may diagnosis na malubhang sakit sa puso, kasama ang isang ulat ng insidente. Ang puso ko ay parang pinisil nang mabasa ko ang mga salitang nakabold, ulat ng investigasyon ng aksidente sa sasakyan. Si Tito ay namatay sa mismong lugar. Ang salarin ay si Renato. Bumagsak ako sa upuan, nanginginig ang aking mga kamay. Tito. Iyon ang pangalan ng tatay ko. Halos hindi ako makahinga. Ang lahat ng mga imahe sa aking isip ay umikot. 14 na taong gulang pa lang ako nang mamatay ang tatay ko sa isang aksidente sa motorsiklo. Sinabi lang ng mama ko na ito'y isang biglaang aksidente, at ang salarin ay nananagot sa batas at nagbayad ng danyos. Hindi ko kailanman nalaman ang pangalan ng taong iyon, at ngayon, nalaman ko na ang biyenan ko pala ang taong iyon. Ang pakiramdam na parang gumuho ang buong mundo ay bumagsak sa akin. Ang bawat misteryosong piraso sa loob ng 8 taon ay biglang bumuo ng isang madilim na larawan. Bakit ayaw akong makilala ng biyenan ko? Bakit hindi ako dinala ni Miguel sa probinsya? Bakit iniiwasan nila akong malaman ang lahat? Natatakot sila na malaman ko ang katotohanan ito. Nakatulala ako ng ilang oras, nakatingin sa maliit na bakuran sa harap ng balkonahe.
Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa tabi ng isang lalaki na ang tatay ay kumuha sa buhay ng sarili kong tatay. At ang pinakamasakit ay hindi ko alam ang lahat ng ito. Sa tanghali, tinawagan ko ang nanay ko, ang boses ko ay nanginginig. Ma, magtatanong lang ako ng totoo, sino ang sanhi ng aksidente na ikinamatay ni tatay? Tumahimik si mama ng matagal at bumuntong hininga, bakit mo biglang tinatanong iyan? Sinabi ko na sa'yo na aksidente yon. Huwag na nating balikan pa. Pinilit ko, alam ko na. Ma, si Tatay Renato ba? Sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang pagtigil at pag-iyak, kung alam mo na, hindi ko na itatago pa. Tama ka. Siya nga. Pero matagal ko na siyang pinatawad, dahil noong namatay ang tatay mo, kailangan pa rin nating mabuhay. Inamin niya ang kasalanan, nagbayad siya ng danyos at na-convict. Pagkatapos noon, hindi na kami nag-usap. Mahigpit kong hawak ang telepono at tumulo ang aking mga luha. Ma, kung ganoon, bakit ako nagpakasal sa anak niya at hindi mo ako pinigilan? Dahan-dahang sumagot si mama, hindi ko alam hanggang sa kinasal ka. Nang ipakilala mo si Miguel sa mga kaibigan, narinig ko silang nagbanggit ng kanyang probinsya, doon ako nagsimulang maghinala. Pero noong panahong iyon, mahal na mahal mo siya, ayaw kong sirain ang kaligayahan mo. Naisip ko rin na matagal na ang nakaraan, hayaan na lang nating matulog iyon. Pinatay ko ang tawag, pakiramdam ko ay nahati ang puso ko. Ang isang kalahati ay pagmamahal para kay Miguel, ang kalahati ay ang sakit ng pagkawala ng aking tatay at ang matinding katotohanan na nalaman ko. Noong hapon, nang umuwi si Miguel, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dumiretso ako sa kanya, inilagay ang mga medical record at ang ulat ng aksidente sa mesa. Ipaliwanag mo ito. Tumingin siya sa mga dokumento, nagbago ang kanyang mukha sa isang iglap. Humila siya ng upuan at umupo, tumahimik ng matagal at sinabi, plano kong hindi ka na malalaman ito habang buhay. Naging paos ang boses ko, sa tingin mo hindi ko malalaman. Tinago mo sa akin sa loob ng 8 taon. Tinago mo dahil takot ka na iiwan kita. Tumango siya ng bahagya, nakatingin sa sahig. Alam ko na kung malalaman mo, masasaktan ka, at natatakot akong mawala ka. Nag-usap kami ni Mama, mas mabuti na huwag nang magtagpo ang dalawang pamilya. Mahal na mahal kita, Althea. Ngumiti ako pero patuloy pa rin sa pag-agos ang mga luha ko. Mahal mo ako pero itinayo mo ang kaligayahan na ito sa kasinungalingan. Hindi mo ako pinakikilala sa mga magulang mo dahil takot ka na malaman ko ang totoo. Pero naisip mo ba na may karapatan akong pumili? Nabuhay ako sa loob ng 8 taon sa isang kasal na kung saan ang nakaraan ay tinatago sa akin. Tumayo siya at lumapit, hinawakan ang aking kamay. Pasensya na, gusto lang kitang protektahan mula sa sakit. Inalis ko ang kamay ko. Hindi, gusto mo lang protektahan ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ay nakapagpatigil sa kanya at umatras siya. Nang gabing iyon, kumain kami ng tahimik. Para kaming 2 estranghero na nakatira sa isang bahay. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin, magpatawad o umalis, ngunit alam kong hindi ako maaaring magpanggap na parang walang nangyari. Bago ako matulog, nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, magkita tayo sa South Bus Station bukas ng umaga. Mag-isa ka. Alam kong ang aking biyenan nito, bumilis ang tibok ng puso ko. Ang buong katotohanan, ibig sabihin may iba pa bukod sa aksidente. Humiga ako, nakabukas ang aking mga mata, ang puso ko ay balisa. Bukas, pupunta ako. Ano man ang naghihintay, kailangan kong marinig ang lahat. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ako gustong malaman kundi kailangan kong malaman. Kinabukasan, maaga akong gumising, ang puso ko ay mabigat. Tulog pa si Miguel, ang kanyang paghinga ay regular, ang mukha ay tahimik na kung hindi ko alam ang kwento, iisipin kong normal ang lahat sa loob ng 8 taon. Isinuot ko ang aking jacket, dahan-dahang lumabas ng bahay, hindi nag-iwan ng anumang note. Ang umaga sa Maynila ay malamig pa mula sa gabing lumipas. Ang manipis na sikat ng araw ay tumagos sa mga puno sa sidewalk. Sumakay ako ng taxi patungo sa South Bus Station. Sa loob, ang mga tao ay naglalakad sa iba't ibang direksyon, ang ingay ng mga tawag, ang busina ng mga sasakyan, at ang amoy ng gasolina ay halo-halo. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Aling Elena na nakatayo sa sulok, nakasuot ng lumang brown na jacket, at may malaking sombrero. Mas matanda siyang tingnan kaysa noong nakita ko siya sa probinsya, marahil dahil sa bigat sa kanyang mga mata ngayon.
Lumapit ako at dahan-dahang tinawag, Mae. Tumingala siya, ang kanyang tingin ay may bahid ng pag-ingat ngunit determinado. Sumunod ka sa akin, hindi magandang mag-usap dito. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Sinundan ko siya patungo sa isang maliit na coffee shop ilang metro ang layo mula sa bus station. Pumili kami ng mesa sa sulok kung saan walang masyadong tao. Umupo siya at umorder ng 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak at nanginginig ng bahagya. Noong nakaraang araw, sinabi ko na ang kwentong ito ay may kinalaman sa tatay mo at sa tatay niya. Alam mo na ang bahagi ng kwento, di ba? Tumango ako, nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Opo, alam ko na po ang tungkol sa aksidente. Alam ko rin na ang biyenan ko ang sanhi. Bumuntong hininga siya, ang kanyang tingin ay lumabo. Kung aksidente lang iyon, iba sana ang lahat. Pero may isa pang bahagi ng katotohanan. Noong araw na yon, ang tatay mo at ang tatay niya ay magkaibigan. Hindi lang magkaibigan kundi magka-partner din sa isang maliit na wood factory. Magkakilala sila mula pa noong bata pa sila at nagtiwala sila sa isa't isa. Pero nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pera. Ang tatay mo ay naghinala na nag-embezzle ang tatay niya at ang tatay niya naman ay naisip na kusa kang kumuha ng kapital. Nag-away sila at naghiwalay. Tahimik akong nakaupo, ang puso ko ay mabigat na parang tingga. Nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay mabagal. Noong araw ng aksidente, nagkita sila ng hindi sinasadya sa daan. Huminto sila sa gitna ng malaking kalsada at nag-away. Sa galit, umalis ang tatay niya at sinundan naman siya ng tatay mo. Biglang may isang truck na dumating mula sa kabilang direksyon at bumangga sa tatay mo. Hindi direktang binangga ng tatay niya ang tatay mo, ngunit dahil sa pag-aaway, nangyari ang aksidente. Ikinonsider ng pulisya na ang tatay niya ay indirect na sanhi kaya siya ang nananagot at na-convict na may probation. Narinig ko ito at naramdaman ko ang lamig sa buong katawan ko. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa alaala ko tungkol sa aking tatay. Sa tingin mo, kaya mo ba itong tanggapin? Kung alam mo na ang asawa mo ay anak ng taong indirect na sanhi ng pagkamatay ng iyong tatay. Iyon ang dahilan kung bakit tinago namin ni Miguel sa'yo. Natatakot ako na magagalit ka sa buong pamilya na ito. Tumahimik ako ng matagal at nagtanong, pero naisip niyo ba ang nararamdaman ko? Sa loob ng 8 taon, nabuhay ako sa isang relasyon na kung saan ang lahat tungkol sa pamilya ng asawa ko ay tinago. Hindi ko alam, ngunit hindi ibig sabihin na wala akong karapatang malaman. Tumungo siya. Alam ko. Plano ko ring sabihin sa isang araw. Pero pinigilan ako ni Miguel. Mahal na mahal ka niya, natakot siya na iwan mo siya. At ako, ayaw ko ring makita na masira ang pamilya niya. Tiningnan ko siya ng mapait. Pero anong pagmamahal ang tatayo sa kasinungalingan? Hindi siya sumagot, tahimik lang siyang nagbuhos ng tsaa sa tasa, at itinulak ito patungo sa akin. Ngayon alam mo na ang lahat, gusto ko lang na pag-isipan mo. Huwag mong hayaan na magtagal ang galit na ito sa susunod na henerasyon. Ang kwento ng tatay mo at ng tatay niya ay hayaan na lang nating baon sa nakaraan. Malubha na ang sakit ng tatay niya. Hindi ako uminom, tumayo ako, kailangan ko ng oras. Pagkatapos sabihin yon, lumabas ako sa coffee shop. Hindi niya ako tinawag pabalik. Sa daan pabalik, ang isip ko ay parang isang gusot na sinulid. Naalala ko ang payat na figura ni Tatay Renato, ang pagod na tingin niya nang makita niya ako. Noong panahong iyon, nakita ko lang ang isang lalaki na may malubhang sakit. Ngunit ngayon, ang imahe na iyon ay sumasapaw sa alaala ko tungkol sa aking tatay, ang taong nawala magpakailanman. Ang 2 imahe na iyon ay nagbanggaan at halos hindi ako makahinga. Nang makauwi, nasa sala si Miguel. Nang makita niya ako, tumayo siya, saan ka galing maghapon? Tiningnan ko siya, hindi sumagot at pumasok sa silid. Sinundan niya ako, ang boses ay mas matalim, nakipagkita ka sa mama ko, di ba? Lumingon ako, namumula ang aking mga mata, at nalaman ko na ang lahat. Natulala siya ngunit hindi nagpakita ng pagkagulat. Anong sinabi ni mama? Sumagot ako, ikinuwento niya ang relasyon ng 2 tatay, ang tungkol sa aksidente. May gusto ka bang idagdag? Tumahimik siya, tumingin sa akin ng matagal at bumuntong hininga, pasensya na, gusto lang kitang protektahan. Umiti ako ng mapait, protektahan ako o protektahan ang sarili mo. Lumapit siya, nagplano na hawakan ang aking kamay ngunit umatras ako. Alam mo ba?
Ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang kwento ng dalawang tatay kundi ang pagtatago mo at ng mama mo sa akin na ginawa akong outsider sa sarili kong kasal. Wala na siyang sinabi. Buong gabi, nabuhay kami na parang dalawang estranghero, nasa iisang bahay ngunit walang nagsasalita. Umupo ako sa kama, nakatingin sa bintana, ang puso ko ay walang laman. Alam kong nasa isang crossroad ako, magpatawad para magpatuloy o malis para palayain ang sarili ko. Ngunit bago ako magdesisyon, gusto kong makita ulit si Tatay Renato. Gusto kong marinig mula mismo sa kanya, hindi mula sa iba. Hindi ko sinabi kay Miguel ang plano ko. Pagkatapos ng tahimik na gabi kahapon, nag-usap lang kami ng ilang salita sa umaga. Umalis siya para magtrabaho, at nag-leave ako sa opisina, nag-book ng flight patungo sa Quezon sa araw ding yon. Ang kalangitan sa Luzon sa pagtatapos ng taglamig ay kulay abo, ang bawat bugso ng hangin ay nakapagpabigat sa akin. Mula sa airport, sumakay ako ng bus patungo sa probinsya. Ang pamilyar na kalsada mula sa nakaraang biyahe ay muling lumitaw. Ang mga kawayan ay tahimik pa rin sa tabi ng mga palayan. Ngunit sa loob ko, iba na ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na ako isang manugang na usyoso na gustong makilala ang mga biyenan, kundi isang anak na naghahanap ng sagot para sa isang sakit na nakabaon sa halos 20 taon. Nang dumating ako sa bakod na bakal, biglang lumitaw si Aling Elena sa veranda. Ang kanyang tingin ay nagpakita ng pagkagulat, ngunit mabilis siyang naging kalmado. "Bakit ka nandito ulit?" Sinabi ko na ni. Pinutol ko siya, gusto ko pong makipag-usap sa tatay. Tumahimik siya ng ilang segundo at tumalikod. Sinundan ko siya, lumakad sa maliit na bahay. Nakahiga si Tatay Renato sa kama, nasa parehong posisyon gaya ng nakaraan, ngunit ang kanyang mukha ay mas maputla. Nang marinig niya ang tunog ng aking mga paa, lumingon siya. Sa pagkakataong ito, hindi nakakaiba ang kanyang tingin, kundi may pag-aalinlangan na hinaluan ng sakit. Umupo ako sa upuan sa tabi niya, yumuko para batiin siya, "Kumusta po, Tay?" Tumango siya ng bahagya, ang kanyang mga labi ay gumalaw, "Ikaw di ba?" Ang kanyang boses ay paos na parang hirap siyang magsalita. Huminga ako ng malalim, sinusubukang panatilihin ang kalmadong boses. "Tay, alam ko na ang kwento noon tungkol sa tatay ko at sayo." Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ang payat niyang kamay ay mahigpit na hinawakan ang kumot. Pagkatapos ng ilang sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin ng diretsyo sa akin. Akala ko hindi ko na ito sasabihin, pero dahil alam mo na, ayaw ko na ring umiwas. Ang kanyang boses ay mabagal, bawat salita ay mabigat na parang bato. Noong panahong iyon, ang tatay mo at ako ay matalik na magkaibigan, magkasama kaming nagsimula ng negosyo, naghati sa bawat pagkain, sa bawat sentimo ng kapital. Ngunit dahil sa pera at ilang sabi-sabi, nagduda kami sa isa't isa. Ang tatay mo ay naisip na nag-embezzle ako, at ako naman ay naisip na gusto kanyang agawin ang lahat. Nag-away kami ng matindi at naghiwalay. Noong aksidente, nagkita kami ng hindi sinasadya at nag-usap sa daan. Umalis ako at sinundan ako ng tatay mo at pagkatapos ay dumating ang truck. Huminto siya, nahihirapan sa paghinga. Tahimik ako, naririnig ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong. Hindi ko binangga ang tatay mo, ngunit ang pag-aaway na yon ang sanhi ng aksidente. Ikinonsider ako na indirect na sanhi. Tinanggap ko ang hatol, nagbayad ng danyos, ngunit ang konsensya ko ay hindi kailanman naging tahimik. Sa tuwing naiisip ko ang mama mo at ikaw, pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat na mabuhay. Tumulo ang aking luha ngunit hindi ako umiyak. Handa ako para sa sandaling ito at kailangan kong marinig ang lahat. "Tay, bakit? Bakit hinayaan niyo akong magpakasal kay Miguel? Bakit hindi niyo ako pinigilan?" Tumingin siya sa akin ng matagal at sumagot, "Plano kong sabihin kay Miguel pero mahal na mahal ka na niya. Hindi niya alam na ikaw ang anak ng taong iyon." Nang nalaman niya, nagulat siya pero mas lalo siyang determinadong panatilihin ka. Wala akong lakas ng loob na sirain ang kaligayahan niya. Kahit alam kong ang kaligayahan na yon ay maaaring maging sakit mo. Ang silid ay tahimik na naririnig ko ang tunog ng ulan sa labas. Tinignan ko ang payat na mukha sa harapan ko. Ang lalaking ito ay nagdadala ng kasalanan sa loob ng halos 20 taon at nabubuhay sa huling bahagi ng kanyang buhay sa sakit. Sa loob ko, ang galit at awa ay magkahalo. Nagdala si Aling Elena ng mainit na tubig at nagbuhos para sa akin. "Anak, alam kong hindi ko mabubura ang sakit mo, pero sana ay isipin mo si Miguel.
Wala siyang kasalanan sa kwentong ito. Mahal ka niya ng totoo. Hinawakan ko ang tasa ng tsaa, ang init ay kumalat sa aking kamay ngunit ang puso ko ay malamig pa rin. Hindi ako nagagalit kay Miguel sa kwentong ito. Pero nagagalit ako dahil tinago niya sa akin. Kung sinabi niya sa akin mula sa simula, baka iba ang lahat. Sinubukan ni Tatay Renato na hawakan ang aking kamay, ang kanyang tingin ay nagsusumamo. Kung mayroon ka pang pagmamahal para kay Miguel, huwag mong hayaan na sirain ng nakaraan ng isang matanda ang kinabukasan ng dalawa. Tumayo ako, yumuko para batiin ang mga biyenan ko, kailangan ko po ng oras para mag-isip. Pagkatapos sabihin yon, lumabas ako sa coffee shop. Hindi niya ako tinawag pabalik. Sa daan pabalik, ang isip ko ay parang isang gusot na sinulid. Naalala ko ang payat na posisyon ni Tatay Renato, ang pagod na mga mata niya nang makita niya ako. Noong panahong iyon, nakita ko lang ang isang lalaking may malubhang sakit. Ngunit ngayon, ang imahe na iyon ay sumasapaw sa alaala ko tungkol sa aking tatay, ang taong nawala magpakailanman. Ang dalawang imahe na iyon ay nagbanggaan at halos hindi ako makahinga. Nang makauwi, nasa sala si Miguel. Nang makita niya ako, tumayo siya at lumapit sa akin. Saan ka galing maghapon? Tumawag si Mama, sinabi niyang umuwi ka. Nakita mo na ang tatay, di ba? Inalis ko ang kanyang kamay, ang boses ko ay kalmado, ngunit bawat salita ay parang kutsilyo. Nakita ko siya, narinig ko ang lahat mula mismo sa kanya. At ngayon hindi ko alam kung ano ang natira sa atin bukod sa isang malaking walang laman. Tumungo siya, walang sinabi, ang dilaw na ilaw ay tumama sa kanyang anino sa pader, mahaba at payat na parang nanginginig. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na pareho kaming nakulong sa pagitan ng pagmamahal at ng nakaraan at walang sinuman ang nakahanap ng daan palabas. Nang gabing iyon, ang bahay ay tahimik na naririnig ko ang tunog ng bawat pag-ikot ng orasan sa dingding. Nakatayo si Miguel sa sofa, ang kanyang mga kamay ay magkahawak, ang kanyang tingin ay nakatutok sa sahig, habang ako naman ay nakatayo sa pinto ng silid, mahigpit na hawak ang doorknob. Ang distansya sa pagitan namin ay ilang hakbang lang, ngunit pakiramdam ko ay walang hanggan. Gusto kong sabihin ang isang bagay, ngunit ang lalamunan ko ay bumigat. Sa huli, si Miguel ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay mahina ngunit nanginginig. Althea, pasensya na, alam kong mali ako sa pagtatabo sa iyo. Pero ako hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay tuyo na ngunit namumula pa rin. Sa tingin mo ba ang pagtatago ang pinakamahusay na paraan? Sa tingin mo ba ang pamumuhay ng magkasama habang ako ay pinalabas sa kwento ng pamilya mo ay kaligayahan? Sinasabi mo na mahal mo ako, ngunit ang pagmamahal na iyon ay itinayo sa kasinungalingan. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagsusumamo. Natatakot akong mawala ka. Althea, alam ko na kung malalaman mo ang totoo, hindi mo na ako matitingnan sa parehong paraan. Ayaw kong mawala ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Lumapit ako, ang boses ko ay malamig, pero hindi mo maintindihan. Ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang kwento ng tatay ko at ng tatay mo, kundi ang pagtrato mo at ng mama mo sa akin na parang outsider. Nawalan ako ng tatay dahil sa isang masakit na pangyayari. Sa loob ng 8 taon, kailangan kong mabuhay sa isang kasal na kung saan ang sarili kong nakaraan ay tinatago. Sinubukan ni Miguel na hawakan ang aking kamay ngunit umatras ako. Althea, pakiusap, huwag mong hayaan na sirain ng nakaraan ang kasalukuyan natin. Ikaw at ako, dumaan tayo sa maraming pagsubok, ayaw kong mawala ka dahil lang sa kasalanan ng nakaraang henerasyon. Umiti ako ng mapait, ang tawa ay hindi masaya. Hindi ang kasalanan ng nakaraang henerasyon ang sumisira sa atin, kundi ang katahimikan at kasinungalingan ng kasalukuyan. Tumahimik siya, ang kanyang mga labi ay nakatiklop, ang kanyang mga mata ay nakayuko. Ang mabigat na hangin ay nakapagpabigat sa akin. Tumalikod ako at pumasok sa silid, isinara ang pinto. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog, habang siya naman ay nanatiling nakaupo sa sala hanggang umaga. Sa mga sumunod na araw, nakatira pa rin kami ng magkasama, kumakain sa iisang mesa, ngunit ang aming mga salita ay maikli, na parang para lang panatilihin ang kaayusan. Sa gabi, umuwi siya ng mas gabi, ginagawang dahilan ang trabaho, habang ako naman ay nananatili sa opisina ng mas matagal para maiwasan na umuwi ng maaga. Kami ay parang 2 taong nag-rent ng isang bahay, may sariling schedule, iniiwasan ang sugat na dumudugo pa rin. Pagkatapos ng 1 linggo, nakatanggap ako ng tawag mula sa nanay ko. Ang boses niya ay nag-aalala,
Althea, may problema ba kayo ni Miguel? Bihira ka nang tumawag nitong mga araw. Huminto ako, sinusubukang pigilan ang aking damdamin. Ay, okay lang po ako, abala lang po. Tumahimik si Mama sandali at dahan-dahang sinabi, alam kong nalaman mo na ang kwento, gusto ko lang na huwag mong hayaan na saktan ka ng galit. Ang pagpapatawad o hindi ay nasa iyo, ngunit huwag mong hayaan na mabuhay ka sa sakit. Ang mga salitang iyon ay nakapagpabigat sa isip ko. Ang pagpapatawad, madaling sabihin ngunit mahirap gawin, ito ay isang mahabang labanan sa sarili mong puso. Nang gabing iyon nang umuwi si Miguel, naghintay ako sa kanya sa mesa. Nagulat siya ngunit humila pa rin ng upuan at umupo. Tiningnan ko siya, ang boses ko ay kalmado, kailangan nating mag-usap, hindi ako mabubuhay sa sitwasyong ito magpakailanman. Inilagay niya ang kanyang chopstick, ang kanyang tingin ay maingat. Nakikinig ako. Huminga ako ng malalim. Kailangan ko ng oras, ngunit kailangan ko rin ng kalinawan. Kung gusto mo talagang panatilihin ang kasal na ito, kailangan mong hayaan akong pumasok sa mundo mo nang walang pagtatago. Gusto kong makita ang mga magulang mo kahit kailan ko gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya mo. Ayaw ko nang mabuhay na parang isang outsider. Tiningnan ako ni Miguel ng matagal at tumango ng bahagya. Sumasang-ayon ako, basta bigyan mo ako ng pagkakataon. Sumagot ako, ang pagkakataon ay hindi ibig sabihin na kalimutan ang lahat. Hindi ko ito makakalimutan, ngunit matututunan kong mabuhay kasama nito. Ngunit ang kondisyon ay kailangan mong maging tapat, gaano man kahirap ang katotohanan. Tumango siya ng mas malakas, may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit alam ko na ang daan sa unahan ay hindi madali. Ang sugat, kahit na natahi, ay nangangailangan pa rin ng mahabang oras upang maghilom, at minsan ang peklat na yon ay sumasakit sa tuwing hinahawakan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, umupo kami ng magkatabi sa sofa. Wala na ang mga matatamis na salita tulad ng dati, tanging katahimikan na may halong mga simpleng usapan tungkol sa trabaho at buhay. Ngunit alam ko na nagsimula na kaming magharap sa problema sa halip na iwasan ito. Sa loob ko, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi. Gusto kong bumalik at makipagkita kay Tatay Renato ulit. Hindi para makinig sa kanyang paliwanag kundi para sabihin sa kanya ang mga bagay na itinago ko sa loob ng halos 20 taon. Gusto kong tapusin ang kwentong ito sa sarili kong paraan, kahit na maaari nitong baligtarin ang lahat. Pumili ako ng maagang umaga para magdesisyon. Pagkatapos ng maraming gabi ng pag-aalala, naintindihan ko na kung hindi ko sasabihin ang lahat, mananatili akong haunted. Magpatawad ba o hindi, magpatuloy ba o huminto? Ang lahat ay kailangang magsimula sa pag-uusap na ito. Hindi alam ni Miguel na umalis ako, nag-iwan lang ako ng isang maikling note, umuwi ako para bisitahin ang tatay. Hindi ko tinukoy kung sinong tatay. Ayaw kong pigilan niya ako o sumama sa akin. Ang umagang flight ay nagdala sa akin sa Quezon, at ang bus ay naghatid sa akin sa probinsya. Ang kalangitan sa Luzon ay kulay abo, ang bawat bugso ng hangin ay nakapagpalamig sa akin. Nang huminto ang sasakyan sa dulo ng eskinita, naglakad ako. Mula sa malayo, nakita ko si Aling Elena na nakaupo sa veranda, naglilinis ng gulay. Nang marinig niya ang tunog ng aking mga paa, tumingala siya at nagulat. Nandito ka na naman? Tumango ako, ang boses ay mahina ngunit matatag. Opo, gusto ko po sanang makipag-usap sa tatay ng mag-isa. Hindi na siya nagtanong, tumayo lang siya at binuksan ang pinto para sa akin. Nakahiga si Tatay Renato sa kahoy na kama, ngunit napansin kong mas payat siya. Ang kanyang pisngi ay pumasok, ang kanyang balat ay mas maputla, ang kanyang mga mata ay mas malalim kaysa dati. Nang makita niya ako, umiti siya ng bahagya, dumating ka ulit. Humila ako ng upuan at umupo sa tabi niya, tinitigan siya ng matagal bago ako nagsalita. Tay, hindi po ako dumating para makinig kundi para magsalita. Tumango siya ng bahagya, ang kanyang mga mata ay naghihintay. Huminga ako ng malalim, ang lalamunan ko ay tuyo. Sa loob ng halos 20 taon, nabuhay ako ng hindi alam ang totoo. Lumaki ako na may pagkawala, alam ko lang na ang tatay ko ay namatay sa isang aksidente at ang mama ko ay kailangang pasanin ang lahat. Hindi ko naisip na ang taong kasangkot ay ang biyenan ko pala. Nang nalaman ko, galit ako, nasasaktan, at pakiramdam ko ay pinagtaksilan ako ng itago ng buong pamilya sa akin ang lahat. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata, pero ngayon, napagtanto ko na kung mananatili lang ang galit na ito sa akin, ang pinakamasasaktan ay ako mismo.
Gusto kong sabihin na hindi ako lubos na nagpapatawad, ngunit ayaw kong sumama ang galit na ito sa akin habang buhay. Ang kamay ni Tatay Renato ay nanginginig, ang kanyang boses ay paos. Ako hindi ko kayang humingi ng tawad, ngunit ang marinig ka na magsabi niyan, gumaan ang pakiramdam ko. Matagal ko na itong hinintay. Alam ko na walang sinuman ang mabubuhay ng may kasalanan nang hindi umaasa na minsan ay makakaharap at makakarinig ng sagot mula sa taong nasaktan. Nagpatuloy ako, Tay, gusto ko ring magsalita tungkol kay Miguel. Wala siyang kasalanan sa kwento noon. Susubukan kong hindi hayaan na sirain ng nakaraan ang kasalukuyan namin. Ngunit kailangan kong magbago siya, kailangan ko ng katapatan. Sana ay tulungan niyo po ako. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay medyo suminad. Sasabihin ko sa kanya. Siya rin ay biktima ng katotohanan ito, ngunit pinili niyang magtago para protektahan ang isang bagay na natatakot siyang mawala. Hahayaan ko siyang maintindihan na ang proteksyon ay hindi ibig sabihin na itago ang lahat. Umupo ako sandali, nakatingin sa labas, kung saan nagsisimula ng tumagos ang sikat ng araw sa mga kawayan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paggaan sa aking puso. Hindi dahil sa naresolba na ang lahat kundi dahil naglakas loob akong magharap at magsalita. Nang tumayo ako para umalis, tinawag ako ni Tatay Renato, Althea, lumapit ka. Lumapit ako at hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang payat na kamay ay mainit. Salamat sa pagbigay mo sa akin ng pagkakataon na marinig ka. Magpatawad ka man o hindi, magpapasalamat ako dahil hindi mo ako tinalikuran. Dahan-dahan kong hinigpitan ang kanyang kamay, sana po ay manatiling malakas kayo, pamilya pa rin po tayo. Nang nasa gate na ako, hinatid ako ni Aling Elena. Hindi siya nagsalita ng marami, inilagay lang niya sa aking kamay ang isang maliit na bag, maliit na regalo mula sa probinsya, dalhin mo na. Tiningnan ko siya, sa unang pagkakataon, wala na ang pag-ingat sa kanyang mga mata kundi isang hindi maipaliwanag na init. Sa bus pabalik sa Quezon, binuksan ko ang bag, at nakita ko sa loob ang ilang kilo ng purple sweet potato at isang lumang wool scarf, siguro matagal na niyang niniting. Hinawakan ko ang bawat hibla, at naramdaman ko ang isang bagay na sabay na malungkot at mainit. Marahil sa pagitan ng mga tinik ng nakaraan, mayroon pa ring malambot na sinulid na makapag-ugnay sa mga tao. Nang makarating ako sa Maynila, binuksan ko ang pinto, nasa kusina si Miguel. Nang makita niya ako, dali-dali siyang lumapit. Nakita mo na ang tatay, di ba? Tumango ako. Sinabi ko sa kanya ang lahat at sinabi ko rin sa kanya na ayaw kong sirain ng galit ang ating relasyon. Ngunit Miguel, kung may tinatago ka pa sa akin, hindi ako magtatagal. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay namumula. Ipinapangako ko na wala ng pagtatago. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon. Tiningnan ko siya, hindi ako umiti, ngunit sa loob ko ay may isang maliit na pag-asa. Alam ko na ang daan sa unahan ay marami pa ring pagsubok, ngunit sa wakas ay naglakas loob na kaming humakbang ng isa pa. Sa mga araw pagkatapos ng pagbisita sa probinsya, ang hangin sa bahay namin ni Miguel ay unti-unting naging mas mainit. Nagsimula na kaming mag-usap ng mas madalas, hindi lang tungkol sa trabaho kundi pati na rin sa mga maliliit na bagay sa araw. Kahit na hindi pa kami nakakabiro ng malaya tulad ng dati, nabawasan na ang bigat ng katahimikan. Sa gabi, habang nagbabasa siya ng dyaryo sa sofa, umupo ako sa tabi niya, nagbabalat ng prutas at paminsan-minsan ay nagtatanong. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-ingat, na parang natatakot siyang kung magkamali siya sa pagsasalita, ang manipis na lubid sa pagitan namin ay mapuputol. At sinubukan ko ring maging bukas, kahit na mayroon pa ring mga tahimik na sandali sa puso ko. Isang Huwebes ng gabi, pagkatapos kong maglinis sa kusina, tumunog ang telepono ni Miguel. Tiningnan niya ang screen at nagbago ang kanyang mukha, agad siyang tumayo at pumasok sa silid para sagutin ang tawag. Ang pinto ng silid ay medyo nakabukas ngunit ang kanyang boses ay naririnig na nagmamadali, "Ma, kalma ka lang, uwi ako agad." "Kumusta si tatay?" Kumirot ang puso ko. Dali-dali kong inilagay ang tuwalya sa mesa at lumapit. "Tay, anong nangyari sa tatay mo?" Tiningnan ako ni Miguel, nag-atubili siya sandali at sinabi, "Nahihirapan si tatay huminga, dinala siya ni mama sa ospital." Nag-empek kami sa loob ng wala pang 15 minuto, sumakay ng pinakamaagang flight patungo sa Quezon. Sa buong flight, wala akong sinabi, mahigpit na hawak ang aking malamig na kamay. Nakaupo si Miguel sa tabi ko, paminsan-minsan ay tumitingin sa akin, ang kanyang mga mata ay nag-aalala, ngunit hindi siya nagsasalita.
Nang makarating kami sa probinsya na ospital, nakita ko si Aling Elena na nakatayo sa hallway, ang kanyang payat na balikat ay nanginginig. Nang makita niya kami, mabilis siyang lumapit, ang kanyang boses ay paos. Sinabi ng doktor na mahina na ang tatay, kailangan siyang ilipat sa ospital sa probinsya agad. Tinulungan ni Miguel ang kanyang mama na mag-asikaso ng mga papeles, habang ako naman ay nakatingin sa maliit na bintana. Nakahiga si Tatay Renato sa kama, may oxygen tube sa ilong, nakapikit ang kanyang mga mata, ang mukha ay maputla. Halos 1 linggo pa lang mula nang huli kaming magkita, ngunit mas humina na siya. Sa loob ko ay bumangon ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, sabay na awa at sakit, at isang malabong takot na baka wala na akong maraming oras para magsalita pa sa kanya. Sumunod kami sa ambulansya na nagdala sa kanya sa ospital sa probinsya. Sa daan, ang tunog ng sirena ay umalingaw-ngaw, ang puso ko ay parang pinisil. Nakaupo si Aling Elena sa tabi ko, mahigpit na hawak ang dulo ng kanyang jacket, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana, walang sinasabi. Dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa kanyang kamay, bahagya siyang nanginginig ngunit hinayaan niya ito. Marahil sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng biyenan at manugang ay bahagyang lumapit. Sa ospital sa probinsya, sinabi ng doktor na may malubhang heart failure si Tatay Renato at kailangan siyang operahan agad para maglagay ng supportive device. Ngunit ang operasyon ay mahal at may mataas na panganib, kailangan ng pamilya na pumirma ng isang waiver. Nakaupo si Aling Elena, tulala, at tumulo ang kanyang mga luha. Hinawakan ni Miguel ang balikat ng kanyang mama, ako na po ang bahala sa lahat. Alam ko na ang halaga ay hindi maliit at wala kaming ganoon kalaking pera. Ngunit nang makita ko ang humihingal na katawan niya, hindi ko kayang hayaan lang siya. Sinabi ko kay Miguel, gagamitin ko ang lahat ng savings ko at hihiram tayo ng kulang. Kailangang mailigtas si tatay. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay basa. Maraming salamat sa iyo. Nag-asikaso kami ng mabilis para sa pera. Nang gabing iyon, nagbantay ako kasama si Aling Elena sa recovery room. Ang tunog ng heart monitor ay regular. Ngunit sa tuwing humihinto ang tunog ng kalahating segundo, kumikirot ang puso ko. Biglang dahan-dahang sinabi ni Aling Elena, ang boses ay paos, Althea, salamat sa pagdating mo. Alam kong galit ka pa, pero hindi ko akalain na mag-aalala ka pa rin sa tatay niya. Tiningnan ko siya, at sinabi ko ng totoo, hindi ko po makakalimutan ang nakaraan. Pero ayaw ko ring manood lang habang may isang buhay na mawawala kung may magagawa naman ako. Tatay ko pa rin po siya. Lumingon siya at tumango ng bahagya. Alam ko na ang mga salitang iyon ay hindi mabubura ang distansya sa pagitan namin, ngunit sa wakas ay nakapagpalambot ito ng kaunti. Kinabukasan, dinala si Tatay Renato sa operating room. Umupo kami sa hallway sa loob ng ilang oras, ang oras ay parang walang katapusan. Hinawakan ko ang kamay ni Miguel, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming linggo, sumandal kami sa isa't isa nang walang sinasabi. Sa huli, lumabas ang doktor na may pawis sa kanyang noo. Matagumpay ang operasyon ngunit kailangang subaybayan ng maigi ang pasyente. Pareho kaming tatlo na huminga ng maluwag, ang aming mga luha ay tumulo. Nang pinayagan kaming bumisita, lumapit ako sa kama, tiningnan ang mukha ni Tatay Renato pagkatapos ng operasyon. Mahina niyang binuksan ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga labi ay gumalaw, salamat sa iyo. Yumuko ako at dahan-dahang sinabi, magpahinga lang po kayo, iba na lang po ang bahala sa iba. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na may isang bagong lubid na nabubuo. Hindi isang lubid ng dugo kundi isang lubid ng pag-unawa. Ito'y manipis ngunit sapat na para maramdaman ko na hindi na ako ganap na nasa labas ng pamilya na ito. Pagkatapos ng operasyon, kailangang manatili si Tatay Renato sa special recovery room sa halos 1 linggo. Sa mga araw na iyon, kami ni Miguel ay naghalinhinan sa pagbabantay, habang si Aling Elena ay halos hindi umalis sa tabi ng kanyang asawa. Malinaw kong nakita, sa tuwing nagigising siya, ang kanyang tingin ay tumatagal sa akin ng mas matagal, na parang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi pa niya kaya. Sa 8 araw, pinayagan ng doktor na ilipat siya sa regular na silid para mas madali siyang alagaan. Mahina pa rin ang kanyang katawan, ngunit mas malinaw na ang kanyang boses. Sa tanghali, lumabas si Miguel para bumili ng lugaw, at lumabas si Aling Elena para maglaban ng damit, kaya kami lang ang nasa silid. Nagbigay siya ng senya sa akin na hilahin ang upuan malapit sa kanya. Althea, dahan-dahan siyang tumawag, ang boses ay paos at medyo nanginginig. May isang bagay na hindi ko pa nasasabi kahit kanino, maging sa mama mo at kay Miguel.
Gusto ko munang sabihin sa'yo dahil sa tingin ko, ikaw ang pinakakailangang malaman. Medyo nagulat ako ngunit tumango pa rin. Sige po, makikinig po ako. Tumingin siya sa bintana ng matagal at bumalik, ang kanyang tingin ay malalim na parang gusto niyang tumagos sa lahat ng oras. Ang kwento noon ay hindi tulad ng sinabi ng lahat. Ang aksidente na ikinamatay ng tatay mo ay nangyari pagkatapos ng pag-aaway namin ng tatay mo. Ngunit ang hindi alam ng sinuman ay bago ang araw na yon, ang tatay mo ay lumapit sa akin. Sumimangot ako, bakit po? Bumuntong hininga siya, gusto niyang ayusin ang lahat. Sinabi niya na ang pera ay maaaring kalimutan, basta manatili ang aming pagkakaibigan. Sinabi niya na naintindihan niya na mayroong taong sadya na nagsisindi ng apoy na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa aming dalawa. Ngunit noong panahong iyon, galit pa rin ako, at naisip ko na nagpapanggap lang siya na makipag-ayos para makakuha pa ng benepisyo. Sinabi ko sa kanya na kung magkita kami sa daan, magpanggap na lang kaming estranghero. Ang kanyang boses ay humina. Noong araw ng aksidente, hindi ko alam na sinundan niya ako para bigyan ako ng sobre. Sa loob ay may mga dokumento na nagpapatunay na hindi siya nag-embezzle at pati na rin ang isang bagong kontrata na gusto niyang pirmahan namin. Ang sobre na yon, pagkatapos ng aksidente, nakita ng pulisya sa bulsa niya, ngunit wala akong lakas ng loob na sabihin ito sa sinuman. Dahil kung sasabihin ko, malalaman ng lahat na ang aking katigasan ng ulo at galit ang sanhi ng pagkawala ng huling pagkakataon para makipag-ayos. Tahimik akong nakaupo, ang puso ko ay tumitibok ng malakas na naririnig ko sa aking tenga. Sa isip ko, lumitaw ang imahe ng isang tatay na tumatakbo para sundan ang kanyang matalik na kaibigan sa gitna ng malaking kalsada, na may hawak na sobre. Hindi niya akalain na pagkatapos ng ilang segundo ay darating ang truck. Nagpatuloy si Tatay Renato, sinabi ko ito sa'yo, hindi para bigyang katwiran ang sarili ko, kundi para malaman mo na ang tatay mo ay hindi namatay na may galit. Gusto niyang maging magkaibigan ulit. Kung may galit ka pa rin, sana ay maalala mo yon. Naramdaman ko ang isang mainit na agos sa aking dibdib. Sa loob ng mahabang panahon, naisip ko na ang tatay ko ay namatay ng may galit at ang pamilya ng asawa ko ang kumuha ng lahat. Ngayon, nang malaman ko na gusto palang makipag-ayos ng tatay ko, ang sakit sa loob ko ay nagbago, naging isang malalim na pagsisisi. Tay, bakit hindi niyo ito sinabi ng mas maaga? Tanong ko, ang boses ay paos. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, isang patak ng luha ang bumaba mula sa gilid ng kanyang mata, dahil duwag ako. Wala akong lakas ng loob na harapin ang mama mo at ikaw. Natatakot akong maging kinasusuklaman, natatakot na masira ang pamilya. Ngunit ngayon, wala na akong maraming oras, ayaw kong dalhin ang sikretong ito sa libingan. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang payat na kamay, ang kamay na minsang humawak ng manibela, ang kamay na sanhi ng isang serye ng pagkawala, ngayon ay mga buto na nanginginig. Tay, susundin ko ang sinabi niyo. Alahanin ko na ang tatay ko ay walang galit at susubukan ko na matutunan kung paano mag-let go. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga labi ay nanginginig, salamat sa iyo. Sa sandaling iyon, bumalik si Miguel at si Aling Elena. Wala nang sinabi si Tatay Renato, nagbigay lang siya ng senyas sa akin na huwag banggitin ang nangyari. Tumango ako ng bahagya. Alam kong mayroon akong bahagi ng katotohanan na marahil kami lang ni Tatay Renato ang nakakaalam. Sa mga sumunod na araw, inalagaan ko siya ng mabuti. Sa tuwing sinusubuan ko siya ng lugaw, naiisip ko ang sinabi niya at ang imahe ng tatay ko na may hawak na sobre. Bigla, gusto kong ikwento ito kay Miguel, ngunit natatakot akong lalo lang siyang masasaktan. Kailangan kong mag-isip ng mabuti. Dahil kapag sinabi ko, ang relasyon sa pagitan ng lahat ay magbabago magpakailanman. Isang hapon, habang minamasahe ko ang kamay ni Tatay Renato, nakaupo si Aling Elena sa tabi, nanonood. Huminga siya ng malalim, napakahirap mo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin kundi ang magpasalamat. Tiningnan ko siya at mumiti ng bahagya. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, ito po ang dapat kong gawin. Napagtanto ko na mula nang maospital si Tatay Renato, nagbago na si Aling Elena, wala na ang pag-ingat at pag-aalinlangan, sa halip ay mayroong lambing. Minsan siya mismo ang nagtatanong sa akin tungkol sa aking kalusugan, pagkain at pagtulog. Marahil kapag nakaharap sa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang mga tao ay nag-aalis ng mga harang. Ngunit alam ko rin na hindi pa tapos ang lahat.
Ang sikreto na ibinunyag sa akin ni Tatay Renato ay isang bahagi ng katotohanan na maaaring magpagaling ngunit maaari ring magsimula ng mas komplikadong emosyon kung hindi mag-ingat. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa tabi ni Miguel sa inuupahang silid malapit sa ospital, tinitigan ko siya na tulog ng mahimbing. Sa loob ko, umalingaw ang tanong, sasabihin ko ba sa kanya? Kung sasabihin ko, malalaman niya na ang kanyang ama ay nilapitan ng aking ama para makipag-ayos, ngunit malalaman din niya na ang katigasan ng ulo ng kanyang ama ang sanhi ng pagkawasak ng lahat. Masasaktan siya ngunit maaari rin siyang gumaan ang pakiramdam dahil naintindihan niya na ang tatay ko ay walang galit. Alam ko na sa huli, kailangan kong magdesisyon, at ang desisyon na yon ang magiging daan ng aming kasal mula ngayon. Nagising ako sa hating gabi, sa silid ng pasyente ay naririnig ko lang ang regular na tunog ng heart monitor ni Tatay Renato at ang dahan-dahang pag-ikot ng electric fan. Nakatulog si Miguel sa upuan sa tabi ng kama ng kanyang ama, ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang regular na paghinga ay nagpapahiwatig na nakatulog na siya. Nang makita ko ang kanyang figura, naramdaman ko ang bigat sa puso ko. Noon pa man ay hindi ko pa siya nakikita na ganito kapagod at stressed. Naalala ko ang bawat salita na sinabi sa akin ni Tatay Renato ilang araw na ang nakakaraan. Ang katotohanan na iyon ay parang isang susi, maaaring magbukas ng pinto para maayos ang galit sa pagitan ng dalawang pamilya, ngunit maaari ring magsimula ng bagong sakit. Kung sasabihin ko kay Miguel, malalaman niya na ang tatay ko ay walang galit, na gusto niyang makipag-ayos. Ngunit kasama noon, malalaman din niya na ang katigasan ng ulo ng kanyang ama ang sanhi ng pagkawala ng pagkakataon na iyon. Kinabukasan, habang ako at si Miguel ay bumibili ng almusal, bigla siyang nagtanong, "Althea, parang may iniisip ka nitong mga araw. May gusto ka bang sabihin sa akin?" Ang kanyang boses ay malambing ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok na parang gusto niyang basahin ang lahat ng aking iniisip. Sandali akong huminto ngunit umiling ako, wala lang iyon, nag-aalala lang ako sa kalusugan ni tatay. Tumahimik siya at tumango ng bahagya. Ngunit alam ko na hindi siya lubos na naniniwala. Sa buong araw na yon, nag-isip ako. Sa tuwing nakikita ko si Miguel na nag-aalaga sa kanyang ama, sinusubuan siya ng lugaw, pinupunasan ang kanyang pawis, nakikita ko ang imahe ng isang anak na mahal ang kanyang ama. Kung sasabihin ko, magkakaroon siya ng isa pang sugat sa puso niya. Ang pakiramdam na ang kanyang ama ay nawala ng pagkakataon na makipag-ayos dahil sa galit. Natatakot akong ang sugat na iyon ay mag-haunt sa kanya habang buhay. Nang gabi na, habang ako at si Aling Elena lang ang nasa silid, bigla siyang nagtanong, "Ano ang sinabi mo sa tatay niya at iba na ang tingin niya sa iyo nitong mga araw?" Medyo nagulat ako ngunit sumagot, "Nag-usap lang po kami ni tatay tungkol sa mga kwento noon, mas naintindihan ko." Tiningnan niya ako ng maigi, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw, "Ikinuwento ba niya sa iyo ang isang bagay na hindi pa niya nasasabi kahit kanino?" Tumahimik ako, hindi tumango o umiling. Huminga siya ng malalim, "Kung ganoon, huwag mong sabihin kay Miguel. Sensitibo siya, malalaman niya lang at masasaktan. May mga katotohanan na mas mabuti na ang may pasanin ay ang gumawa, hindi dapat ilipat sa susunod na henerasyon." Ang mga salitang iyon ay nakapagpabigat sa aking isip. Marahil mas kilala niya ang kanyang anak kaysa sa akin, ngunit nagtatanong din ako, ang pagpapanatili ba ng katahimikan ay ang pinakamahusay na bagay o ito'y isang pag-uulit ng pagtatago na kinasuklaman ko dati? Kinabukasan, pinayagan na ng doktor na maglakad-lakad si Tatay Renato. Nang tinulungan ko siya na lumabas sa hallway para lumanghap ng sariwang hangin, bigla siyang nagsalita, "Althea, napag-isipan mo na ba ang sinabi ko noon?" Sumagot ako ng totoo, hindi pa po ako nakakapagdesisyon. Kung sasabihin ko, matutulungan si Miguel na maintindihan na ang tatay ko ay walang galit, ngunit magdurusa rin siya sa isa pang sakit. Tumango siya ng bahagya, ang kanyang tingin ay malayo. Ayaw ko rin siyang masaktan, ngunit natatakot ako na kung mananatili kang tahimik, parang ipagpapatuloy mo lang ang kwento ng pagtatago na ikaw mismo ang nagalit. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang nanginginig na pakiramdam ng kanyang matandang kamay ay nakapagpabigat sa akin. "Bigyan niyo po ako ng oras, gusto kong maghanap ng paraan para sabihin ito ng mas madali." Nang hapon na yon, dinala ako ni Miguel sa labas para bumili pa ng mga bagay para sa kanyang ama. Sa daan pabalik, huminto siya sa isang maliit na coffee shop at hinila ako papasok. Nang umupo kami, tumingin siya ng diretsyo sa akin. "Althea, huwag ka nang magtago sa akin. Alam kong may narinig ka sa tatay.
Nararamdaman ko lang at ayaw kitang pilitin, ngunit gusto kong malaman dahil hindi ko kayang maging outsider. Ang kanyang mga salita ay nakapagpabigat sa akin. Naalala ko ang sandali nang nalaman ko na tinago sa akin ang katotohanan sa loob ng 8 taon, naalala ko ang pakiramdam na pinalabas sa kwento ng sarili kong buhay. Ayaw kong maranasan niya yon. Inilagay ko ang aking kamay sa mesa, nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Sige, sasabihin ko pero kailangan mong mangako na makikinig ka sa lahat, nang walang pagputol. Tumango siya. Ikinuwento ko ang lahat ng sinabi ni Tatay Renato, mula sa pagdating ng tatay ko bago ang aksidente para makipag-ayos hanggang sa sobre na nagpapatunay na siya ay malinis at ang pagnanais na pumirma ng bagong kontrata. At ang katigasan ng ulo ni Tatay Renato ang sanhi ng pagkawala ng huling pagkakataon. Nang matapos ako sa pagsasalita, si Miguel ay tahimik, ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa baso ng kape hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya, ang boses ay humina, hindi ko alam, hindi ko kailanman narinig na magsalita si tatay tungkol doon. Kung totoo ang sinabi mo, ang tatay mo ay namatay na may pagnanais na makipag-ayos. Narelieve ako at sabay rin akong nasasaktan. Dahan-dahan kong hinigpitan ang kanyang kamay. Alam ko, nag-isip ako ng matagal. Pero sa tingin ko, may karapatan kang malaman, tulad ng may karapatan akong malaman ang totoo tungkol sa pamilya mo. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay namumula. Salamat sa pagtitiwala sa akin at sa pagsasabi. Hindi ako magagalit sa tatay dahil ang bawat isa ay nagkakamali. Ang mahalaga ay mula ngayon, hindi na natin ulitin ang pagkakamali na yon. Ngumiti ako ng bahagya, pakiramdam ko ay isang malaking bigat ang inalis sa aking balikat. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, naramdaman ko na wala ng pader sa pagitan namin. Maaaring nandyan pa rin ang nakaraan, ngunit naglakas loob kaming harapin ito ng magkasama. Nang gabing iyon, nang bumalik kami sa ospital, umupo si Miguel sa tabi ng kanyang ama ng matagal, hawak ang kanyang kamay at may sinasabi ng pabulong. Hindi ko narinig ng malinaw, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata na wala na ang distansya, kundi pag-unawa at pagmamahal. Alam ko na marahil sa sandaling ito, ang mga bagay na kailangang sabihin sa pagitan ng ama at anak ay nasabi na. Pagkatapos ng hapon na yon nang sinabi ko sa lahat kay Miguel sa coffee shop. Nang gabing iyon, naghalinhinan kami sa pagbabantay sa tabi ng kama ni Tatay Renato. Paminsan-minsan ay nagigising siya, binubuksan ang kanyang mga mata at tumitingin sa kanyang anak at pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang tingin ay lumambot na parang isang bigat ang inalis sa kanya. Hindi ko sinabi sa sinuman ang ikinuwento niya, ngunit ang katahimikan niya ay parang pangako na sa huli. Ang pinakakinatatakutan niya ay hindi na ang hatol ng nakaraan, kundi kung paano nito ginawa ang mga taong naiwan na hindi makabuhay ng maayos sa kasalukuyan. Naiintindihan ko ang pakiramdam na yon dahil nabuhay ako ng maraming taon na parang isang basag na bote, nagdadala ng tubig ngunit laging takot na isang araw ay mababasag ito. Pagkatapos ng ilang araw, mas bumuti ang kanyang kalusugan. Sinabi ng doktor na kung walang complications, sa pagtatapos ng linggo ay maaari na siyang umuwi para sa pagsubaybay sa gamot. Masaya si Miguel, at huminga si Aling Elena ng maluwag ngunit naglalakad pa rin ng maingat na parang natatakot na ang tunog ng kanyang mga paa ay makasira ng isang manipis na bagay. Umupo ako at minasahe ang kanyang kamay, nagkwento ako ng ilang simpleng bagay sa Maynila, ang tungkol sa pusa ng kapitbahay na nanganak sa hagdanan, ang tungkol sa guard na nagbibigay sa akin ng peanut candy tuwing umaga. Nakikinig siya, minsan ay tumatawa ng mahina, na parang nilalanghap niya ulit ang pinakanormal na bahagi ng buhay na matagal na niyang iniwasan. Isang hapon, nakatayo ako sa balkonahe, nagpapahangin. Lumapit si Miguel, sumandal sa reha sa tabi ko, ang boses ay mahina na parang natatakot na guluhin ang bagong simula ng kapayapaan. Kapag na-discharge si tatay, plano kong dalhin siya sa Maynila sa loob ng ilang panahon. Malapit sa atin para mas madali. Okay lang ba sayo? Tinignan ko ang mga puno ng golden shower sa dulo ng bakuran ng ospital na may ilang berdeng dahon, naisip ko ang maliit naming apartment, ang schedule ng gamot at naisip ko ang nanay ko. Dahan-dahan akong sumagot, okay, pero bago natin siya dalhin, gusto kong dalhin siya sa tatay ko para magbigay ng parangal. Gusto kong ang lahat ng tawad at pangako ay masabi sa harap ng altar ng aking namatay na ama. Para lang maging payapa ang puso ko. Bahagyang nanginig si Miguel, ngunit agad siyang tumango, walang pagtatalo, walang pagpapaliban. Naintindihan niya at sumama siya.
Ang balita na malapit nang lumabas sa ospital si tatay ay nakapagpainit sa silid ng pasyente. Sa gabi, umupo si Aling Elena sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanyang asawa, at nagsasabi ng mga napakaliit na bagay na narinig ko lang ang ilang salita. Maglakad ng maayos, kumain ka pa, babantayan kita ngayong gabi. Bigla, naawa ako sa kanya sa ibang paraan. Ang babaeng iyon ay nagtayo ng maraming harang sa harap ko, ngunit sa huli, siya'y isang payat na asawa, isang nanay na nagpupumilit na panatilihin ang kanilang tahanan mula sa hangin. Nang bukas na ang harang, siya ay siya pa rin, mas malambot na at hindi na matigas. Sa araw ng discharge, nag-rent kami ng isang 7-seater na sasakyan. Nakaupo si Tatay Renato sa likod, nakasandal, may suot na mask, ang kanyang payat na kamay ay magkahawak sa kanyang hita. Tinawagan ko ang nanay ko para ipaalam. Tumahimik si Mama ng matagal at sinabi, dalhin mo sila. Maghihintay ako. Hindi na nagtanong si Mama, ngunit narinig ko sa kanyang paghinga na mayroon siyang sabay na panginginig at katatagan. Ang daan patungo sa sementeryo sa labas ng lungsod ay mas mahaba kaysa sa aking inaasahan. Ang maagang hangin ay dumadaan at ang tunog ay naririnig sa mga palayan. Sa tuwing may kaunting pagyanig ang sasakyan, lumingon si Miguel at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Inayos ni Aling Elena ang manipis na tela na nakatakip sa tuhod niya. Nakaupo ako sa harap, ang aking likod ay tuwid ngunit ang aking puso ay nanginginig, tulad ng pakiramdam ng pagtawid sa isang nanginginig na tulay na kawayan. Nalampasan ko na ang ilang hakbang ngunit hindi pa ako nakarating sa kabilang dulo. Nakatayo si Mama sa gate ng sementeryo, ang kanyang kulay abo na buhok ay maayos na nakatali, nakasuot siya ng madilim na kulay na dress, hawak ang isang bungkos ng dilaw na chrysanthemums. Nang makita niya kami, tumango lang siya ng bahagya. Walang pagreklamo, walang pagtataboy. Sinundan namin siya sa sementeryo na may mga ladrilyong daan na nagtatapos sa isang maayos na sementeryo. Ang incense bowl ay malinis, ang tasa ng tubig ay malinaw, ang litrato ng tatay ko ay parang pinunasan lang. Inilagay ko ang basket ng prutas sa sahig, tinulungan ni Miguel ang kanyang ama na lumapit sa sementeryo. Nanginginig si Tatay Renato, sinubukan niyang lumuhod ngunit mahina ang kanyang tuhod, at dali-dali siyang tinulungan ng nanay ko. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay bilang senyas. Naintindihan ko. Inilapit ko ang maliit na plastik na upuan, tinulungan siyang umupo. Inalis niya ang kanyang mask, huminga ng malalim, ang boses ay paos ngunit malinaw, Kuya Tito, ako ito, si Renato. Ngayon ay dumating ako, una para magbigay ng parangal sa iyo, at pangalawa para humingi ng huli na tawad. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa aking pagkakamali. Ikinuwento ko sa anak mo ang isang bagay na tinago ko sa buong buhay ko. Kung maaari, sana ay tanggapin mo ako bilang isang dating kaibigan na bumalik, at huwag mo lang akong isipin bilang taong naging sanhi na hindi mo matapos ang iyong daan. Ang mga salita niya ay hindi formal ngunit ang bawat salita ay bumagsak sa lupa na parang bato na bumagsak sa tubig na nagdulot ng gulo sa aking puso. Inilagay ni Mama ang bungkos ng chrysanthemums sa sementeryo, sinindihan ang incense, yumuko ng 3 beses at lumingon para tingnan siya. Dahan-dahan niyang sinabi sa namatay at sa taong nakaupo sa harap niya, ang kwento ng namatay ay dapat tapusin ng mga naiwan. Naglakas loob kang pumunta at magsalita. Mas matapang ka kaysa sa maraming tao. Wala na akong lakas para magalit. At ang pagpapatawad ay nasa kanya na. Naniniwala ako na ang taong ninais na makipag-ayos noong nabubuhay pa ay pipiliin ang kapayapaan sa pagpikit ng kanyang mga mata. Nakita ko si Miguel na nakayuko ng masyadong mababa. Si Aling Elena ay nakatayo sa tabi, ang kanyang luha ay patuloy na bumabagsak. Kinuha ni Mama mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na notebook na lumana, binuksan sa isang nakabookmark na pahina. Iniabot niya sa akin. Ang boses ay mahina, nang ayusin ko ang mga gamit ng tatay mo, nakita ko ang notebook na ito. Sa loob ay may ilang linya na isinulat niya bago ang araw na yon. Hindi ko pinakita sa sinuman dahil gusto kong ibaon ang lahat. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Binuksan ko ang notebook, ang sulat kamay ng tatay ko ay malinaw. Bukas, makikipagkita ako kay Renato, kung mainit ang ulo niya, huwag na lang muna. Ang pera ay maaari pang pag-usapan, ang mahalaga ay maging magkaibigan ulit, huwag hayaang masira ang pamilya. Sa ilalim ay may isang maliit na linya na parang isang paalala, maikli lang ang buhay. Huwag hayaang magtagal ang galit. Nanginginig ang aking kamay. Ang mga salitang iyon ay parang bumalik ako sa lumang kusina,
kung saan madalas na nakaupo ang tatay ko at nagsusulat ng mga plano sa papel, kung saan ang tunog ng tawa ay halo-halo sa tunog ng kutsara na tumatama sa mangkok, kung saan ang pinakasimpleng bagay ay naging pinakamatibay. Tumingala ako at tiningnan si Mama, si Tatay Renato, at si Miguel. Nagdasal ako sa harap ng sementeryo, tay, dinala ko po sila. Hihilingin ko po na ako na ang magsalita para sa inyo, ang nakaraan ay hayaan na lang nating lumipas. Ang mga nabubuhay ay dapat na magmahalan. Nagbigay kami ng insenso at umupo ng matagal walang nagsalita. Ang bawat isa ay nagbubuklod ng isang buhol sa sarili. Nang kami ay aalis na, hinawakan ni Mama ang kamay ni Aling Elena sandali. Ang dalawang babae ay nakatayo sa damuhan at nag-uusap ng sila lang ang nakakarinig. Nakita ko na ang mga wrinkles sa gilid ng kanilang mga mata ay lumambot. Mula sa sandaling iyon, alam kong ang invisible na linya ng labanan ay umatras. Pagkatapos ng ilang linggo, sapat na ang lakas ni Tatay Renato para pansamantalang manatili sa Maynila. Inayos namin ang apartment, inilipat ang kama, bumili ng matibay na upuan, at naglagay ng handrail sa banyo. Tumulong si Jasmine, at habang ginagawa niya ito, sinasabi niya, pinag-alala mo ako ng husto. Pero sa wakas, maawain pa rin ang Diyos. Ngumiti ako, sa unang pagkakataon, ang tawa ay hindi mabigat na parang may bato sa dibdib ko. Si Miguel ay naglalakad ng mas mabagal, nagsasalita ng mas mahina, at sa bawat maliit na bagay, tinatanong niya muna ako. Hindi dahil sa takot siya, kundi dahil natutunan niyang isama ako sa bawat desisyon. Sinanay ko rin ang sarili ko na ilagay ang kamay ko sa kanyang kamay ng walang pag-ingat, na ikwento ang araw ko ng walang pagpili. Natignan siya bilang isang asawa na maaari kong sandalan at hindi isang lalaki na nakatayo sa pagitan ko at ng isang sikretong kurtina. Minsan, dinala ko ang biyenan kong babae sa palengke malapit sa bahay, mahigpit niyang hinawakan ang dulo ng kanyang scarf, at paminsan-minsan ay nagtatanong, maaari ba tayong bumili ng tokwa para sa tatay niya, anak? Tumango ako at inilagay pa sa basket. Nag-atubili siya sandali at sinabi, sa unang pagkikita natin, natakot ako sa iyo na parang takot ako sa hatol. Natakot ako na titingnan mo ang nakaraan ng pamilya na ito at tatalikod ka. Marami akong nagawang mali, kasama na ang pagsisinungaling. Pasensya na. Mula ngayon, kahit anong gusto mong malaman, magtanong ka lang. Sinabi niya ang lahat. Huminto ako at tiningnan siya. Sa kanyang mga mata, wala na ang pag-iingat. Tanging isang pagod na katapatan na naiintindihan ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay ay malamig ngunit hindi na nanginginig. Ma, huwag niyo pong hayaan na maging maliit kayo sa takot. Nalampasan na natin ang pinakamadilim na bahagi. Nang gabi na, naghanda kami ni Miguel ng maliit na hapunan na may sahog na kangkong na gusto ni Tatay Renato. Ang sabaw ng kalabasa na niluto ni Aling Elena ay masarap ayon sa estilo ng Luzon. Nagdagdag pa kami ng kaunting sili. Nang matapos kaming magluto, tinulungan namin si Tatay Renato na lumapit sa mesa. Umupo siya, tumingin sa paligid ng bahay at mumiti ng bahagya. Ito ang amoy ng bahay. Naglagay si Miguel ng tokwa sa plato ng kanyang ama. Nagbuhos ako ng mainit na tsaa. Ang hapunan ay walang malaking usapan, tanging ang tunog ng chopsticks na tumatama sa plato, ilang paalala na, kumain ka ng dahan-dahan, tay, kumain ka pa, ma, ako na ang maglalagay. Nagulat ako na ang kapayapaan ay hindi maingay. Ito'y dumating na parang hangin na dahan-dahang dumadaan sa pinto, napakagaan na kung hindi ka mag-ingat, iisipin mong walang nangyari, ngunit ito ang nakapagpapahinga sa mga tao. Isang hapon, inabot ni Miguel sa akin ang isang sobre, sa loob ay isang sulat kamay niya, na may fingerprint namin. Mula ngayon, ang bawat malaki at maliit na bagay sa pamilya ay pag-uusapan at pipirmahan ng magkasama. Walang pagtatago, walang pag-exclude sa isa't isa, huwag hayaan na ang nakaraan ng isa ay maging pader sa pagitan ng dalawa. Binasa ko, tiningnan siya, hindi ako ngumiti, inilagay ko lang ang aking kamay sa kanyang kamay. Ang pakiramdam na ang pintong isinara sa pagitan namin ay biglang binuksan at sa labas ay hindi isang hukay kundi isang maliit na daan na patungo sa hardin. Sa anibersaryo ng kamatayan ng tatay ko, parehong pamilya ay dumalo. Naghanda si Mama ng isang simpleng hapunan. Dahan-dahang pumasok si Tatay Renato gamit ang kanyang baston, huminto ng matagal sa harap ng litrato ng tatay ko. Yumuko siya at lumingon kay Mama, matanda na tayo, wala na tayong maraming oras para magtago ng galit. Mula ngayon, kung papayagan mo, tatawagin kitang ate, tulad ng dati naming biro sa wood factory. Ngumiti si Mama, ang gilid ng kanyang mata ay basa.
Sige, ganoon na lang, at ako naman, hihilingin ko na tawagin ko si Aling Elena na nanay. Pinunasan ni Aling Elena ang kanyang mga mata, at tumango ng mabilis. Ang buong bahay ay napuno ng tawa at ng ginhawa. Walang makapagbabago sa nakaraan, ngunit ang mga tao ay maaaring ilagay ito sa isang lugar na hindi na ito magiging bigat sa mga susunod na henerasyon. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa balkonahe, nakatingin sa maliit na kalsada. Ang dilaw na ilaw ay parang honey sa ibabaw ng aspalto. Inakbayan ako ni Miguel, walang sinasabi. Sumandal ako sa kanya, naisip ko ang 8 taon ng pag-ikot, ang isang lihim na paglalakbay, ang isang kalawang na gate na bumukas at ang tanawin na nakapagpabigla sa akin, ang tungkol sa mga lihim na tawag, ang mga nagdilaw na papel, ang isang tensyonadong operasyon, ang isang tawad sa sementeryo, at ang ilang linya na isinulat ng tatay ko, maikli lang ang buhay. Huwag hayaang magtagal ang galit. Bigla kong naintindihan, ang mga namatay ay hindi na kailangan ng pagtatanggol. Ang mga nabubuhay ang kailangang mailigtas mula sa pagiging matigas ng ulo. At ang katotohanan, kahit huli, ay laging may paraan para bumalik. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Miguel. Hindi ako nangangako na makakalimutan ko dahil walang sinuman ang makakapagbura sa peklat ng puso. Ngunit nangangako ako na magpapatuloy, hindi ako tatalikod kapag kailangan mo ako. Hindi ko hahayaang maging pader ang katahimikan. Nangangako rin ako sa sarili ko na sa bawat anibersaryo ng kamatayan ng tatay ko, ikukwento ko sa mga anak ko, kung magkaroon man kami, hindi para magtanim ng galit kundi para magtanim ng pag-unawa. Kapag galit, mag-ingat sa sinasabi. Kapag may hindi pagkakaunawaan, humakbang pa. Kapag nagmamahal, maging tapat sa tamang oras. Sa loob ng bahay, umubo ng mahina si Tatay Renato. Tinawag siya ni Aling Elena, "Renato, inumin mo na ang gamot mo." Ang kanilang boses ay napaka-normal na gusto kong umiyak. Ang pagiging normal ay isang pribilehiyo, lalo na pagkatapos dumaan sa isang daan na puno ng bato. Bumalik ako sa loob, isinara ang pinto ng balkonahe. Sa labas, ang hangin ay dumadaan pa rin, malambing na parang isang kamay na humahaplos sa isang bagong hilom na peklat. At alam ko na ang kwento namin, pagkatapos ng mga pagliko na akala ko ay walang katapusan, ay sa wakas nakahanap ng isang tuwid na daan, maliit lang ngunit sapat na para maglakad ang buong pamilya. Sa mga araw pagkatapos ng anibersaryo ng kamatayan ng tatay ko, ang hangin sa bahay ay nagbago ng husto, hindi isang masayang ingay kundi isang tahimik na kapayapaan na parang isang gabing ulan na naghugas sa alikabok sa bubong. Ang parehong pamilya ay nanatiling magalang ngunit wala na ang awkwardness o ang pag-iwas. Paminsan-minsan, tumatawag si Mama para tanungin ang kalusugan ni Tatay Renato. Paminsan-minsan, nagpapadala rin si Aling Elena ng kaunting niluto niya. Ang lahat ay napakasimple, ngunit alam kong iyon ang mga maliliit na hakbang para maghilom. Si Miguel ay madalas na umuwi ng mas maaga. Hindi na siya umiiwas tuwing nababanggit ang probinsya, at hindi na rin siya nag-aalangan na ikwento sa akin ang mga kwento sa kanilang pamilya. Minsan, umupo siya at ikinuwento sa akin ang tungkol sa kanyang kabataan sa probinsya, ang tungkol sa mga araw na sumasama siya sa kanyang ama sa lumang wood factory, ang tungkol sa kung paano siya tinuruan ng kanyang ama na gumamit ng mga tools. Sa unang pagkakataon, nakita ko na ang kanyang mga mata ay nagniningning tuwing nagsasalita siya tungkol sa kanyang ama, hindi sa takot na hahatulan ko siya kundi sa tunay na pagmamalaki ng isang anak. Sa gabi, kapag kumakain kami kasama ang kanyang mga magulang, madalas akong tahimik na nagmamasid. Mahina pa rin si Tatay Renato, ngunit sa tuwing nagsasalita si Miguel, nakikinig siya ng maigi, at paminsan-minsan ay tumatango. Si Aling Elena naman ay madalas na naglalagay ng pagkain sa aking plato, hindi na formal kundi natural na parang isang taong tunay na nag-isip sa akin bilang anak. Isang hapon, habang dinidiligan ko ang mga bulaklak sa balkonahe, lumapit si Miguel. Ang kanyang boses ay malambing, "Althea, may gusto akong sabihin." Lumingon ako, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, na nagpapakita ng pagiging seryoso. Alam ko ipinagbili ko ang lupa sa probinsya na iniwan ni tatay sa akin. Gusto kong ibigay ang kalahati ng pera sa mama mo, bilang isang paraan para maibalik ang ilan sa mga nawala. Tahimik ako. Ang aksyon na ito ay hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil gusto niyang gumawa ng isang bagay para makabawi. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang boses ko ay paos. Sa tingin ko, tatanggapin ni Mama hindi dahil sa pera kundi dahil sa intensyon mo. Nang hapon, pumunta kami sa nanay ko. Sinalubong kami ni Mama sa gate, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata
ay hindi maitago ang kanyang emosyon nang ikwento ko sa kanya. Tumahimik siya sandali at sinabi, ginawa ito ni Miguel, naintindihan ko ang kanyang puso. Ngunit tatanggapin ko lang kung ikaw at si Miguel ay isipin na ito'y isang bagay ng pamilya, hindi pagbabayad. Dahil ang utang sa pagitan ng mga tao, kung babayaran sa pera, ay matatapos, ngunit kung babayaran sa pagmamahal, mananatili ito magpakailanman. Umupo kami kasama si Mama hanggang gabi, kumain at umuwi. Sa daan, mahigpit na hinawakan ni Miguel ang aking kamay, na parang gusto niyang sabihin na gumaan din ang pakiramdam niya. Sa mga sumunod na araw, naglaan ako ng mas maraming oras sa bahay kasama ang mga biyenan ko. Paminsan-minsan, dinadala ko si Tatay Renato sa parke malapit sa bahay para lumanghap ng sariwang hangin, at nagkwento ako ng mga masasayang bagay tungkol sa mga kapitbahay. Nakikinig siya at tumatawa ng mahina. Ang tawa ay malambing na parang dahan-dahan niyang inilalabas ang mga bigat na nakadagan sa kanyang mga balikat. Isang tanghali, habang naghahanda ako ng pagkain, tinawag niya ako. Althea, umupo ka rito, may gusto akong hilingin. Pinunasan ko ang aking mga kamay at hinila ang upuan sa tabi ng kanyang kama. Tiningnan niya ako, ang kanyang tingin ay kalmado. Gusto kong ingatan mo ang notebook na ibinigay sa iyo ng mama mo noong anibersaryo. Ito'y hindi lang mensahe mula sa tatay mo kundi isang paalala para sa ating lahat. Ingatan mo ito para kung may oras na magalit ka o si Miguel, buksan mo at basahin. Tandaan na maikli lang ang buhay, huwag hayaang magtagal ang galit. Hinawakan ko ang notebook, ang puso ko ay nakaramdam ng isang bagay na sabay na mainit at malungkot. Opo, ipinapangako ko po. Nang araw na yon, binuksan ko ang notebook at binasa ang bawat sulat na parang may init pa ng taong nagsulat nito. Napagtanto ko na para mapanatili ang isang pamilya, hindi lang kailangan ng pagmamahal kundi pati na rin ang lakas ng loob na magsabi ng totoo at mag-let go sa tamang oras. Pagkatapos ng isang buwan, mas gumanda ang kalusugan ni Tatay Renato. Pinayagan siya ng doktor na umuwi sa probinsya sa loob ng ilang araw. Nagdesisyon si Miguel na isama kaming lahat. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng lumang gate, nakita ko si Tatay Renato na tumitingin sa paligid ng matagal. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang isang bata na nakakita ng nawawalang laruan. Nakatayo si Aling Elena sa tabi, ang kanyang kamay at ang kamay niya ay magkahawak, tahimik. Lumakad ako sa gate, tinitigan ang luma na tile floor. Ang ilang kaldero ng dilaw na chrysanthemums ay nasa sulok pa rin ng veranda tulad ng araw na una akong dumating dito, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang pakiramdam na ako'y nasa labas. Sa halip, naramdaman ko na kabilang ako dito, kahit man lang sa mga mata ng mga taong nakatayo sa bakuran. Sa gabi, ang buong pamilya ay nakaupo sa hapunan sa probinsya, naririnig ang tunog ng kuliglig sa labas ng hardin. Nagbuhos si Miguel ng kaunting alak para sa kanyang ama. Tay, salamat po sa pagbigay niyo sa akin ng pagkakataon na ayusin ang aking pagkakamali at salamat po sa pagsasabi ng totoo. Dahil po dito, kami ni Althea ay nakapagpatuloy. Wala siyang sinabi, hinaplos lang niya ang kamay ng kanyang anak, at ang kanyang tingin ay lumipat sa akin. Tumango ako ng bahagya at mumiti. Nang gabing iyon, lumabas ako sa bakuran at umupo ng mag-isa, nakatingin sa langit na puno ng bituin. Naisip ko ang daan na aming nilakaran, ang mga hindi pagkakaunawaan, ang mga kasinungalingan, ang mga sakit na tinago at pati na rin ang mga sandali ng lakas ng loob na harapin ang totoo. Naintindihan ko na ang pamilya na ito, parehong sa panig ng tatay at nanay, ay magkasamang dumaan sa pinakamahirap na pagliko. Ang natitira, basta't alam namin na pahalagahan ang isa't isa, ang lahat ay magiging matibay. Nang pumasok ako, naghihintay na si Miguel. Inabot niya sa akin ang isang baso ng mainit na tubig at nagtanong, nagsisisi ka ba na nalaman mo ang totoo noong araw na yon? Tiningnan ko siya at umiling ako ng mahina, hindi. Dahil sa pagkaalam ng totoo, mas naintindihan ko kung ano ang kailangan ko para magpatuloy. Maaaring masakit ang katotohanan ngunit nagpapalaya rin ito. Tumango siya, umiti at hinawakan ang aking kamay. Ang paglalakbay na yon ay natapos sa isang tahimik na umaga. Bago sumakay sa sasakyan pabalik sa Maynila, huminto ako sa harap ng gate, huminga ako ng malalim na parang gusto kong alalahanin ang amoy ng lupa, ng mga chrysanthemums, at ng mga kwentong aming nilakaran. Alam ko na mula ngayon, sa tuwing babanggitin ko ang probinsya ng asawa ko, hindi na ako makakaramdam ng takot o pagiging estranghero, kundi bilang bahagi ng isang shared memory, isang memorya na parehong pamilya ay nagtulong para buuin. Sa daan pabalik, nakatulog si Tatay Renato,
ang kanyang ulo ay medyo nakasandal sa aking direksyon. Nakaupo si Aling Elena sa tabi, dahan-dahang hinila ang scarf sa balikat niya. Nagmamaneho si Miguel, paminsan-minsan ay tumitingin sa rearview mirror, ang kanyang mga mata ay mapayapa. Tahimik akong nakaupo, gumaan ang pakiramdam ko. Marahil ito ang gusto ng tatay ko nang isulat niya ang mga huling linya sa notebook. Ang mahalaga ay maging magkaibigan ulit, huwag hayaang masira ang pamilya. Ngumiti ako, inilagay ang aking kamay sa kamay ni Miguel. Hindi na kami kailangang magsalita dahil pareho kaming alam na ang kwentong ito ay natapos hindi sa isang tuldok kundi sa isang koma na nagpapahintulot sa amin na ipagpatuloy ang pagsusulat ng mga bagong pahina na may katotohanan, pagmamahal. At isang paalala na hindi kailanman luma, maikli lang ang buhay, huwag hayaang magtagal ang galit. Ang buhay ng bawat tao ay laging may mga hindi inaasahang pagliko na hindi inaasahan ng sinuman, tulad ng kwento ko. Isang manugang na sa loob ng 8 taon ay hindi kailanman nakakita sa kanyang mga biyenan. At pagkatapos, nang nalaman ang totoo sa likod ng lahat, ang lahat ng emosyon mula sa sakit, galit, hanggang sa pag-unawa at pagpapatawad ay bumalik. Sa huli, ang pinakamahirap na lampasan ay hindi ang distansya, hindi ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng 2 henerasyon, kundi ang mga pader ng katahimikan na itinayo ng mga tao dahil sa takot na harapin ang totoo. Sa pagtingin sa paglalakbay na yon, napagtanto ko ang isang bagay, ang katotohanan, kahit huli, ay nagkakahalaga pa rin. Maaaring masaktan ng isang tao kapag nasabi na ang totoo, ngunit sa paglakas ng loob na harapin ito, mayroon tayong pagkakataon na magpagaling. Kung magpapatuloy ang pagtatago, ang sakit ay mananatili, naghihintay na sumiklab anumang oras. At kapag naalis na ang lahat, ang natitira ay kapayapaan sa puso. Isang kapayapaan na hindi mabibili ng pera o material na bagay. Mahal kong mga tagapakinig, sa pamamagitan ng kwentong ito, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang aral na lubos kong natutunan. Magsabi kayo ng totoo sa tamang oras. Sa pagmamahal, kasal, o anumang relasyon, ang tiwala ay laging ang pinakamatibay na pundasyon. Huwag hayaan na ang mga kasinungalingan na ginawa para sa proteksyon ay maging kutsilyo na pumuputol sa lubid ng koneksyon. Kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, tandaan na ang isang tapat na tawad, isang malinaw na paliwanag ay makakapagligtas ng higit sa inaakala mo. At ang mahalaga ay matutunan kung paano mag-let go sa tamang oras. Ang paghawak sa galit ay nagpapagod lang sa sarili mo. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na kalimutan ang lahat, kundi ang pagpili na huwag hayaan na kontrolin ng nakaraan ang kasalukuyan at kinabukasan. Habang nagiging mature ka, mas lalo mong maintindihan na ang oras kasama ang mga mahal sa buhay ay limitado. Huwag mong hayaan na lumipas ito sa walang kabuluhang galit. Kung nasa parehong sitwasyon ka, maglakas loob na humakbang patungo sa kabilang tao. Marahil sa kabilang panig ay naghihintay din sila na magsalita ka. At kung naramdaman mong nakarelate ka sa kwentong ito, tandaan na ang bawat isa ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon kung tunay silang nagpapahalaga at nagbabago. Salamat sa paglalaan ng oras para makinig sa kwento ko mula sa simula hanggang sa dulo. Kung nagustuhan mo ang mga emosyonal, makatao, at makabuluhang kwento tungkol sa buhay, mag-subscribe sa channel, pindutin ang bell button para hindi mo makalimutan ang pinakabagong mga video. Huwag kalimutang i-like ang video, ay share sa iyong mga kaibigan at mag-iwan ng komento sa ibaba. Pinahahalagahan ko ang bawat feedback na ipinapadala ng mga tagapakinig. Magkasama nating ipalaganap ang mensahe, maikli lang ang buhay. Huwag hayaang magtagal ang galit. Mamuhay ng totoo, magmahal ng totoo at magpatawad ng totoo. Dahil minsan, ang isang pintong isinara ay hindi para tapusin ang lahat kundi para magbukas ng isang bagong daan na mas mainit at mas payapa.